Ako si Lindong, isang naglalakbay. Tulad ng nakikita mo, ang mga ganitong magagandang diwata, lahat sila ay aking mga asawa. Mahal. Kumain ng prune, hindi ko pa nasanay sa pagsasanay, ngunit naging pinakamalakas sa buong mundo ng cultivation. Pinakamalakas, halika. Buka ang bibig, kumain ng ubas. Lahat ng ito ay nagsimula noong araw na iyon, noong kakaibang pagtitipon para maghanap ng asawa, nang di ka panipaniwalang kasal. Saan ito galing sa akin? Pagtitipon ng mga kasal ng Taisho sect. Opisyal na nagsisimula. Lahat ng mga alagad ng sekta na naglingkod sa sekta ng 3 taon ay maaaring mag-asawa ng mga anak ng sekta. Para sa sekta na magpalaganap ng lahi. Ay nako. Bado ang host, hindi ka pa ba kasal? Naghihintay na ako at mukhang magmimintog na. Wow! Ang ganda ng magandang babae. Siya ang anak ng langit. Host, agad mo siyang pakasalan. Hindi na makapaghintay si Linga. Liu Xiaoxiao, ikaw ang naging unang babaeng Diyos ng aming pamanang sekta noon. Noong araw, hindi mo ako pinapansin. Ngayon, hindi ka pa rin ba naging target na pinili namin? Ngayon niyang. Kahit na para magpakasal, isa rin itong basura na walang nag-aalaga. Sino ang aasahan na pakakasalan ng isang walang kakayahang mag-ensayo? Kahit nasira na, pero kapag nakikita ko ang malamig na Diyos ang nasa ilalim ko, masaya na ako. Kahit na si Xiao Xiao ay hindi na kailanman makakapasok sa daan ng immortal, ayaw pa rin niyang maging alipin ng sinuman. Kung hindi papayagan ng sekta na ipagmalaki ko ang aking dangal, buhay na ito. Ibalik sa Taisho Zong, sandali lang. Itong walang silbing katawan, akin na. Binabati ang host sa pagkakakuha ng kayamanan. Matagumpay na nakaban si Linga. Simulan natin ang pag-aasawa para lumakas. Nang walang hiya at walang pakundangan na buhay. Nang walang hiya at walang pakundangan na buhay. Asawa, ito ang tahanan ng iyong asawa. Bagaman iniligtas mo ako mula sa kahihiyan. Kung sakaling may masamang balak ka, papatayin pa rin kita. At saka magpapakamatay. Mahal, nag-iisip ka ng labis. Tamad akong tao, kaya kinuha kita. Gusto kong maging malakas ka at protektahan ako. Ang mga meridian na ito ay parang naputol na mga espasol. Huwag mong sabihing masungit si Linga. Itong bote ng espiritu ay ipahiram ko sa iyo para tumaas ang iyong goodwill. Super espiritu. Sino ang uminom? Alam niya. Anong sugat man yan? Lahat. Nawawala na. At pwedeng pamapataas pa ang potensyal ng 10 beses. Ganito kagandang produkto. Kalimitan, ayaw pa ni Linga uminom nito. Mukhang nakatakda siyang maging isang, ang hari ng mga malambot na pagkain. Kasama mo ako. Hindi ka tatagal. Pagkatapos kong mawalan ng kapangyarihan, nasa daan na ang mga asong gubat. Nandito na sila. Mga kapatid na guro, dumating kayo sa tahanan ng isang aliping tagapaglingkod. Bakit ka nandito? Noong nakaraan, ikaw ang pumalit sa aking posisyon. Ngayon, nagtatago ka sa sulok ng mga katulong. Linga, may sama tayo ng loob. Babayaran ko ang buhay ko para sa iyo. Ngunit ang katulong na ito ay itinakda lamang ng sekta. Wala siyang kinalaman dito. Paalisin mo siya. Ang labanan at pagpatay ay napakabanal. Mas mabuti pang makinig ka sa aking payo. Bumalik na lang tayo sa ating mga tahanan. Maghanap ng kani-kanilang mga ina. At magtawanan na lang tayo para mawala ang galit. Ano sa tingin mo, mga asong ito na magkasintahan? Patayin mo silang lahat. Ngayon. Walang makakalabas sa inyo. Umalis ka na. Susuportahan kita. Suportahan ang ano, asawa. Kung gusto mong iligtas ang buhay natin, inumin mo ito. Ito na ang huling pagkakataon mo na makabalik sa tuktok. Wala nang pakialam. Sige na, subukan natin kahit na parang walang pag-asa. Wala nang pakialam, subukan natin kahit na parang walang pag-asa. Nararamdaman ko na ang mga meridian sa katawan ko. Naramdaman ko na ang mga meridian. Mukhang gumagaling na sila. Hindi.
Ang bilis ng paggaling nito parang sobra na talaga. Ano bang antas ng espiritual na likido ang ibinigay sa akin ni Lindong? Baka ito ay antas ng langit, bilang isang anak ng langit si Liu Xiaoxiao. Tiyak na dapat ay nagising na siya sa espesyal na pisikal na katangian. Ang Diyos na ibon ay nagpakita. May halimaw na lumabas mula sa Taimyao sect. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Mamatay ka. Ikaw. Ang iyong mga Meridian. Mga pangkaraniwang manok at mga asong lupa, may karapatan bang makipaglaban? Huwag matakot, tiyak na siya ay kumain ng ipinagbabawal na gamot. Magpakatatag, sama-sama tayong sumugod. Patayin siya. Dumating ang espada. Tagumpay ang plano ng pag-aalaga. Si Ate Leo ngayon ay sobrang galing. Nakatanggap na ng 10 beses na bonus sa critical hit. 45 taon ng purong pagsasanay at walang kapantay na katawan sa laban. Hihihi, ganito pala ang pakiramdam ng humahawak sa malaking paa. Sobrang saya. Ang saya, nakaupo lang sa bahay. Ang kakayahan ay bumabagsak mula sa langit. Dahil dito, ang pag-aasawa ay nagiging mas malakas na sistema. Hindi lang ako, si Lindong, makakakuha ng magandang babae, kundi tatahak din ako sa landas ng pagiging walang kapantay sa mundo. Ha. Ang 1G Liu ay hindi ba nawala na noon? Paano mo ito magagawa? Baka nagpasakop ka sa mga demonyo. Gamit ang kapangyarihan ng mga demonyo para maibalik ang iyong mga Meridian. Kailangan kong ipaalam sa sekta. Pumasok ka sa pintuan ng demonyo. Liu Xiaoxiao, hindi ka na mabubuhay ng matagal. Talagang karapat-dapat sa atensyon ni Linga, ang tadhana ng Diyosa. Ang galaw na ito ng sabay-sabay na pag-atake ng libo-libong espada ay talagang kahanga-hanga. Host, kung mang-aapi ka sa kanya sa hinaharap, ang 10,000 espadang ito ay maaaring tumaga sa iyo. Lila ang usok ay patuloy. Ang Phoenix ay nagpakita ng himala. Saan nga ba bumagsak ang katawan ng Diyos? Ang lugar ng kakaibang pangitain ay sa likod ng bundok. Kung alam ng mataas na guro na muling magkakaroon ng katawan ng Diyos sa sekta, tiyak na siya ay magiging labis na masaya. Kung ikukumpara sa katawan ng Diyos na ito, yung nawasak na si Liu Xiaoxiao. Tulad ng liwanag ng alitaptap, hindi ito mahalaga. Huwag pag-usapan ang taong iyon. Nasira ang aking interes. Tara na. Ibalik ang katawan ng Diyos. Elder. Si Liu Xiaoxiao ay nahulog sa landas ng demonyo. Pagsasaktan ang kapwa, bilisan mo siyang sirain. Liu Xiaoxiao, naglakas loob kang sumuwi sa sekta. Nahulog na sa kadiliman. Dapat siyang parusahan. Walang laman. Diyos. Si Sword. Para sa pundasyon ng pagsasanay. Sirain ang aking gintong dan na depensa. Siyentipikong espada, tanging ang mga kakayahan ng Diyos na katawan ang may ganitong presensya. Hindi ba? Daos na sekta, A at B, Gie at Yeer. Nakita na ang Diyos. Pakiusap, Diyos. Pumasok sa banal na templo. Si Liu Xiaoxiao ay Diyos. Paano ito posible? Dapat siya ay ahente ng masamang sekta. Nagkakamali ba kayo? Oo nga, Elder. Si Liu Xiaoxiao ay disipulo na personal na pinawalang bisa ng Taishan Elder. Ang Taishan Elder ay isang Yuan Ying na nag-aaral. Paano siya magkakamali? Hindi ko inasahan. Isang disipulo na walang bisa ang mga Meridian, ay kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Gisingin ang banal na katawan. Nasa pagmumuni-muni pa ang mataas na guro.
Kung magkikita muli ang guro at estudyante, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Talagang nagising na ako ng banal na katawan. Ano ba talaga ang laman ng bote ng espiritual na likido ni Lindong? Bakit ito napakaastig? Ganitong kayamanan. Lahat ng mga pinuno ay mag-aagawan, ngunit ibinigay niya sa akin. Kailangan niyo pa bang parusahan ako sa akusasyon ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo? Hindi ko kayang gawin iyon. Baliw. Masyado kayong mapanirang puri sa akin, sinasabing ako'y nakikipagsabuatan sa mga demonyo. Kayo ay malinaw na nag-aakusa ng walang batayan. Mula sa araw na ito, ikulong. Hinding-hindi makakalabas magpakailan pa man, Diyos na katawan. Naghihintay na ang Panginoon at ang mga elder sa dambana ng sekta. Mauuna kaming mag-report. Sinasabi ninyong si Liu Xiaoxiao ay Diyos na katawan. Panginoon. Ako at ang iba ay personal na nakakita ng siya ay ginamit, ang likas na espada ng katawan ng Diyos. Ay nako, tapos na. Kakatapos ko lang ipaalam sa matandang tagapayo. Ano ang dapat gawin? Ano man ang mangyari. Mahalaga ang katawan ng Diyos. Dapat tayong kumilos habang hindi pa nagkakasama sina Liu Xiaoxiao. Agad na bawiin ang kasunduan sa kasal. Para makapagpahinga siya sa kanyang pagsasanay, ang aliping disipulo na si Lindong kasama ang kanyang asawang si Liu Xiaoxiao ay humihiling na makipagkita. Ipinahayag. Mabait. Talagang karapat-dapat sa pangunahing bulwagan ng sekta. Mas maganda ito kaysa sa aking kubo na gawa sa dayami. Nagpakilala ang disipulo sa punong sekta, mga elder. Ay nako, haha, ay nako, haha, Xiaoxiao Nakita ko na ang iyong natatanging talento. Tulad ni Ling tunay ngang nagbalik liwanag ang Phoenix. Sa aking pananaw, may nakatakda kayong kasunduan sa kasal ni Lindong. Tapos na ang usapan. Mas mainam na mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Anong sa tingin mo, KX? Akala niya gusto niyang sirain ang pagmamahalan namin. Hindi ko kailanman babawiin ang kasunduan namin ni Lindong. Xiaoxiao. Huwag kang magpadala sa emosyon, ha? Si Lindong ay isang karaniwang disipulo lamang. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo ngayon? Kung hindi dahil kay Lindong, matagal na akong naging alaga ng sekta. Ayokong marinig ang salitang ito muli. Nangako ako sa aking asawa, na magdadagdag ako ng isang pangalawang asawa para sa kanya. Kailangan mo pa bang magdagdag ng asawa para sa kanya? Pumunta na ang dakilang elder. Ha ha ha. Leader. Nasaan ang banal na katawan? Ipakita mo sa akin. Gusto kong kunin siya bilang disipulo. Malugod na tinatanggap ang dakilang elder. Tumayo na kayo. Guro. Nasaan ang katawan ng Diyos? Sa wakas, ang aming sekta ay nakatagpo ng bagong pag-asa. Gusto kong gawing estudyante siya. Nasaan siya? Ikaw. Sumpa. Bakit ka nandito? Ang sama ng loob. Master. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Nakalimutan ko pang magbigay galang sa'yo, Master. Wala akong katulad mong inutil na disipulo. Walang silbi ang iyong ugat ng kaluluwa. Walang kwenta sa buong sekta. At may lakas pa ng loob na tumayo dito. Umalis ka na. Huwag mo akong hadlangan sa pagkuha ng disipulo ngayon. Natatakot ako na ayaw ng disipulo na sumunod sa'yo. Sino ba ang magiging guro ng isang taong ganito? Kung ikaw ay walang silbi, ayos lang. Ngunit nagtatangkang suran ang disipulo na walang kaalaman. Ano ka ba? Umalis ka na. Si. Punong sekta. Mag-ingat sa iyong asal. Ikaw ang punong leader ng sekta. Sa harap ng marami, nag-aaway-away. Anong klaseng asal yan? Mataas na matanda. Si Xiaoxiao ang Diyos ng ating Taishu sect sa henerasyong ito. Leader. Nagsasabi ka ba ng joke? Siya ay isang Diyos na katawan. Matagal na kaming magka-teacher at student ng taong ito. Sa mga nakaraang taon, hindi pa niya naigagalaw ang Diyos na katawan. Bakit ngayon lang niya majay gising? Huwag nang sabihin pang siya ay isang walang kwentang tao.
Magpapakita ka ba ng lakas? Ito ang pagpasok ng espada sa katawan. Ang rebelde na ito ay talagang nagising sa kanyang Diyos na katawan. Elder Tian, senior na elder, si Xiao Xiao ay may pambihirang talento. Sa pamamagitan lamang ng likas na espada, kaya niyang makipagsabayan sa aming dalawa. Ganitong talino. Kahit sa mga nakaraang henerasyon ng Tai Shuzong, talagang napakabihira sa katawan ng Diyos. Walang duda, si Xiao Xiao ay katawan ng Diyos. Katawan ng Diyos na nakilala ni Fang Niaini. Katawan ng Diyos na nakilala. Katawan ng Diyos na nakilala ni Fang Niaini. Ako pa ang nagpal-iyes sa ganitong henyo mula sa aking paaralan. Huli na, tatawagin pa kita ng guro. Babayaran ko ang ating nakaraang ugnayan bilang guro at estudyante. Mula ngayon, wala nang anumang ugnayan si Liu Xiaoxiao sa iyo. Paano mo nasabi ang ganyang mga salita? Para sa akin, ikaw, ay higit pa sa isang anak na babae. Ngayon na ikaw ay nagising bilang isang banal na katawan, ako naman ang pinakamalakas sa ating sekta. Dapat sana ay pumasok ka sa aking ilalim. Magdadagdag pa tayo ng karangalan sa ating sekta. HMPH, mag-ina. Paano ka pa makakapagsalita niyan? Karapat dapat ka pa. Anong mag-ina ang magpapabaya dahil lang sa anak na babae? Anong mag-ina ang magpaputol ng daloy ng enerhiya ng anak na babae at magwawakas ng kanilang ugnayan? Anong mag-ina ang pipilitin ng anak na babae na sumali sa mga gawain at pakasalan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan? Hayaan siyang maging puppet ng sekta. Mahal na nakatatandang elder. Noong araw, ikaw ang unang humiling sa akin, Liu Xiaoxiao. Ngayon, hindi ko rin kayang kilalanin ka, Liu Xiaoxiao. Diyos ko. Siguradong nagsisisi na ang mahal na nakatatandang elder. Oo nga. Ang katawan ng Diyos ay talagang hinahangad ng mga mataas na ranggo sa bawat sekta. Akala ni Taishan Zhanglao ay nagkamali. Hindi makakaiwas sa sariling kasalanan. Tama lang ang paratang. Nasa galit ka pa ngayon. Hindi kita pipilitin, Master, pag nawala na ang galit mo. Muling mag-aaral tayo. Tapos na ba? Sabi ko na. Hindi na tayo mag-ama at guro. Kung ikaw ay magpupumilit, huwag mong sisihin ako kung aalis ako sa sekta. Hindi ito dapat, talagang hindi ito dapat. Mahal na guro. Sa tingin ko, itigil na muna ang pagkuha ng mga alagad. Para sa ngayon. Si Xiao Xiao ay isang Diyos, hindi na mahalaga kung may guro o wala. Hindi na mahalaga kung may kiyang na guro, mula ngayon, ang lahat ng yaman ng sekta ay ibubuhos sa kanya. Makalipas nito, siya ay lalampas sa mga karaniwang disipulo. Sige na. Xiao Xiao. Pangako ko sa iyo. Ako ang walang mata, hindi ko nakita, nabigyan kita ng maling paghihintay. Pero sa hinaharap sa loob ng sekta, patuloy kitang poprotektahan. Asawa. Kung ganito, hindi ko na kailangang tawaging master niya. Hindi. Walang hiya. Si Xiao Xiao ay isang diyosa. Ikaw, isang mababang tagapaglingkod, nangangahas ka pang tawaging asawa siya. Matandang walang kamatayan, nangangahas kang bantang aking asawa. Xiao Xiao, hindi mo ako kinikilala bilang guro, ayos lang, nagiging asawa ng mga alila. Pinuno ng mga nakatatanda, maliwanag na nasisiyahan si Xiao Xiao sa disipulo ng mga alila. Sila ay may malalim na damdamin sa isa't isa. Mukhang hindi sila madaling mapaghihiwalay. Paano mangyayari ito? Si Xiao Xiao ay nagising na sa kanyang Diyos na katawan. Sa hinaharap, tiyak na ako ang magiging haligi ng aking timing sect. Paano ako mahihirapan sa mga ganitong alila? Lindong, dahil ikaw at si Xiao Xiao ay may malalim na pagkakaintindihan, hindi kayo paghihiwalayin ng sekta. Ngunit kailangan mong sumang-ayon, na huwag masyadong makialam habang siya ay nag-aaral, lalo na huwag magpakasubsob sa mga bagay ng pag-ibig, nakakaapekto sa kanyang progreso sa pagsasanay. Oo, tama, huwag kailanman masyadong magpatalo sa pag-ibig at pamilya, maantala ang espiritual na pag-unlad ni Xiao Xiao. Sobrang malawak ang saklaw ng mga lolo at lola na ito, gagamitin ko ang kanilang plano, tiyak na makikipagtulungan ako ng buong puso. Para kay Xiao Xiao, mag-aral ng may kapayapaan. Ngunit, may ilang hindi gaanong mahalagang kondisyon ako, na sana ay pagbigyan ng sekta. Sabihin mo lang, basta't hindi nakakaapekto sa pagsasanay ni Xiao Xiao.
Tiyak na tutugunan ng sekta ang iyong mga hinihingi. Dahil kailangan ni Xiao Xiao na mag-focus sa pagsasanay, maaari bang humingi ng tulong sa sekta? Nahanapan ako ng isa pang asawa. Asawa. Nasa tabi mo na si Xiao Xiao na may ganitong pambihirang katawan. Kailangan mo pa bang mag-asawa muli? Walang hiya. Ang isang mapaghimagsik ay naglakas loob na mangarap. Xiao Xiao, ngayon, gagawin ko ang paraan para mapalaya ka sa sakit na ito. Ang ibig sabihin ng asawa ko, ay ang ibig ko rin. Talagang baliw ka na ba? Siyempre, gusto niyang mag-asawa pa ng iba. Basta't gusto ng asawa ko, huwag mong sabihin na isang kabit lang. Kahit 10 pa yan, 100. Ano naman kung ganun? Nabaliw. Talagang nabaliw. Walang katulad na pangyayari. Walang sino man ang nakarinig nito. Kahit na tumutulong sa kanyang asawa na pumili ng asawa. Xiao Xiao. Talagang pinagdaramdam mo ako, anak. Bilang isang Diyos, talagang walang kapantay. Paano ka maaaring umasa sa isang lalaki, at sumunod sa kanya ng walang kondisyon? Sobrang nakakabahala. Kung hindi dahil sa aking asawa, matagal na akong naging laruan. Binibigyan ako ng aking asawa ng pagkakataon na mabuhay muli. Kung tatanggi ang Po Shuzong ngayon, aalis ako kasama ang aking asawa. Xiao Xiao. Huwag mong basta-basta banggitin ang pag-alis sa paaralan. Tayong matatanda na. Hindi natin kayang tiisin ang ganitong takot. Pumayag ka. Hindi pa rin pumapayag. Pumayag ka na. Pero, Ginoo. Walang pero-pero dito. Batas ng sekta, mas mahalaga ba ito kaysa sa isang Diyos na katawan sa loob ng 10,000 taon? Sinasadya ko. Bakit ko kailangang sirain ang ugnayan namin ni Xiao Xiao? Ayon sa inyo, lahat ayon sa inyo. Sana ay okay na ito. Lindong, ano ang mga hinihingi mo sa asawang ito? Mayroon ka bang mga kahilingan? Puno. Hindi ko nais na maging abala sa sekta. Hayaan mo na akong pumili. Tanging espiritu ng sekta. Pinapayagan akong pumili ng asawa para sa buong sekta ng isang beses. Kailangan mo pa bang pumili ng asawa para sa buong sekta? Bakit? Punong sekta. Hindi ka pumapayag. Ipasa mo ito. Agad na magdaos para kay Lindong, ng pagpili ng asawa sa buong sekta. Mga senior at junior brother, ngayon, pipili si Lindong ng asawa. Pakiusap, tulungan ninyo kaming makipag-ugnayan sa mga senior at junior sister sa sekta na maghahanda ng kanilang pagpasok sa bahay. Tiyak na magpapakasaya tayo ng gusto. Talagang nakakainis itong maliit na magnanakaw na si Lindong. Nalaman na ni Gigi Liu Xiao Xiao na nagising na ang kanyang banal na katawan. Pero hindi pa rin siya kontento. Gusto pa niyang magpakasal muli, at gusto pa niyang piliin ang kanyang reyna mula sa buong sekta. Ang ganitong kabaliwan na kondisyon ay tinanggap pa ng sekta Panginoon. Kami mga disipulo sa loob ng sekta, wala kaming ganitong karapatan. Isa siyang katulong, na ganito ang anyo, mahal na Diyos. Seremonya ng pagpili ng asawa, maaari na bang simulan? Asawa, maaari na ba? Simulan na. Panahon na. Inanyayahan ang lahat ng babaeng disiplinang mula sa Tuotuozang na pumunta sa harap. Seremonya ng pagpili ng reyna, opisyal nang magsimula. Medyo pangit ang itsura, wala ring na-trigger na sistema. Hindi pwede. Susunod, maganda ang itsura. Sayang, hindi pa rin tumutugon ang sistema. Hindi siya ang hinirang. Walang silbi ang mag-asawa ng isang palamuti. Susunod. 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 Elder, mayroon akong hindi bababa sa 8,000 babaeng disipulo ng aking sekta. Bakit ganito ang mga napapadpad? Yung mga may mataas na talento, ay abala sa kanilang pagsasanay. Sino ang may oras para maging pangalawang asawa mo? May katotohanan din iyon. Sige na. Tama na. Tingnan mo, natagpuan ang napakalaking kayamanan. Isang 3S na antas na maganda at kahanga-hangang dalaga. Si Yang Yiyi, si Lindong. Sobrang swerte mo naman, pare. Ano? 3S na antas. Hindi ko inasahan na sa pagpili ng prinsesa, ay makakatagpo ng ganitong uri ng pambihirang talento, at saka ang mukha na ito, ang mga binti na ito. Napakabihira. Elder. Wala nang kailangang piliin. Gusto ko na ang nakatayo sa harap ko na kapatid na babae. Lindong. Hindi ka na ba mag-iisip pa? Bakit lahat kayo ganyan ang tingin sa akin? Parang ako'y malapit ng mamatay. Lindong, Jr., bagamat maganda si Yang Yiyi.
May dala siyang sumpa, 3 beses na siyang ikinasal, 3 asawa, hindi man lang siya nahawakan. Ay biglang namatay. Ang paboritong anak ng langit ay nakakapinsala sa asawa, mali. Siguradong may espesyal na katangian siya. Yang Yi, hindi mo ba alam na may problema ka? Hindi mo maayos na pagtanda ng mag-isa. Lumabas pa para makasakit. Lindong, kapatid na disipulo, ngunit siya ang hinahangad na asawa ni Liu Xiaoxiao. Pasensya na, kapatid na Lin. Nagbigay ako ng abala sa iyo. Aalis na ako ngayon. Sandali lang, ang tinatawag na paghihiganti sa asawa, dahil siya ay sobrang inutil. Kapag may problema, siya pa ang nagbibintang. Lahat ng lalaking babae ang problema. Ako, si Lindong, di naniniwala niyan. Ngayon, ako ay magpapakasal sa'yo. Elder, mas mainam pa ang araw na magpapakasal kaysa maghintay pa. Titingnan ko ngayong araw, ay magpapakasal na ako kay Yang Yi. Lindong, talaga bang hindi ka natatakot mamatay? Sa ilalim ng bulaklak ng peony mamatay, kahit bilang multo ay makulay, makakapiling si Senior Sister Yang Yi ng isang gabi. Kahit mamatay, sulit na. Mahal na Diyos. Hindi mo ba susubukan na kausapin ang iyong asawa? Ang aking asawa ay hindi basta-basta. Noong nakaraang pagpupulong, pinili ako sa kabila ng aking kahinaan. Tinulungan akong maibalik ang aking mga daluyan ng enerhiya. Naging gising ang aking Diyos na katawan. Ngayon, pinili si Yang Yi. Tiyak na may espesyal na dahilan siya. Sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon ng aking asawa. Pareho silang mga baliw. Lindong. Dahil nakumpirma mong pipiliin si Yang Yi bilang reyna, ako ay pumapayag. Agad na magpapakasal. Kapatid na disipulo, alam mo na ang tungkol sa aking pinagmulan. Bakit mo pa ako pinipiling maging pangalawang asawa? Hindi ka ba natatakot sa sumpa? Ate, ang mga sumpa ay pawang takot lamang na ipinapasa ng iba sa iyo. Ikaw na parang diwata. Paano magkakaroon ng masamang kapalaran? Tungkol sa mga yumaong asawa mo. Sila'y walang ibang kasalanan kundi ang kakulangan sa kanilang kapalaran. Hindi ko kayang tiisin. Kapatid na guro, hindi mo ako kayang isipin ng ganito. Sige, sasang-ayon ako sa iyo. Ngayon ay pakakasalan kita. Dahil pareho kayong walang pagtutol. Ako, sa ngalan ng nakatatandang guro ng Taishu Sect, anunsyo. Si Yang Yi at si Lindong ay nagpakasal. Bilang kabit ni Lindong. Ayos. Binabati ko ang may-ari na naibalik ang napakagandang katawan ng Taiyin. Ilagay mo na, ito ay espesyal na handog ng sistemang ito para sa iyo, ng isang napakalaking sorpresa. Tao Yinhua Shenjing. At ang maka ng Taiyin. Kailangan nating yumaman. Para kay Yi, ang asawa kong mahal, narito na ang Tao Yinhua Shenjing. Kapag meron ka nito, ang lakas ng Taiyin ay makakaya, biglang sumabog, lahat ay nagigising. Sobrang galing. Ang astig ng gitara, ito ay isang mahiwagang gitara na tanging ang may katawan ng buwan lamang ang makakapagpatunog. Gamitin kasama ng tunay na sutra, lakas. Ng isang tunog, kayang makatakot. Kaya pala si Yi ay asawa, ng alamat na katawan ng buwan. Walang duda, 3S na antas. Ay nako, nagsimula na ang buff ni Ate Yi na pumatay ng asawa. Bawat segundo ay nagbabawas ng 1 HP. Kaya pala ang host ay katawan ng Diyos. Walang problema na, nawala na ang epekto ng pangangati. Ano, bawat segundo, bumabawas ng kaunting buhay. Buti na lang ako'y walang kasalanang katawan. Kung hindi, patay na ako katulad ng mga iyon. Mga patay na asawa. Asawa. Pumasok na tayo sa silid. Hinawakan ni Lindong ang kamay ni Yang Yi. Tapos na. Malapit na siyang mamatay. Malapit nang maging balo si Yang Yi. May mali dito. Bakit hindi gumagana ang sumpa? Oo nga. Dapat sana'y nahimatay na si Lindong sa oras na ito. Asawa, alam ko na may tiwala ka. Asawa, mabuti pang huwag mo akong hawakan. Natatakot ako. Natatakot ako na ang sumpa sa akin ay makakasakit sa iyo. Huwag kang mag-alala, mahal. Walang masama. Walang anuman sa mga sumpa. Ikaw ay may natatanging katawan lamang. Asawa, ano bang natatanging katawan ko?
Kailangan mong maghintay hanggang sa matuklasan mo ito sa hinaharap. Ngunit sa araw na ito, maaari kitang bigyan ng isang tunay na aklat. Maaaring alisin ang mga abnormalidad sa iyong katawan. Gusto mong matutunan? Hilingin sa aking asawa na ituro sa akin. Ito ay ang Taiyin Huashen Shenjing Sagradong Sutra ng Taiyin na nagpapalitan ng espiritu. Paggalang sa Panginoon. Paggalang sa matandang tagapamahala. Hindi ka ba pupunta sa pangangasiwa ni Lindong? Nagawa na ba ang pagpili ng babae ng batang iyon? Bakit ang bilis niyang nakabalik? Napili na ni Lindong ang kanyang kandidato. Oh, gusto kong marinig. Sino ba talaga ang pinili ni Lindong? Kahit sino pa ang napili niya, dapat ay manatili siya sa babae na iyon habang buhay. Huwag lumapit kay Xiao Xiao. Hinaharap ni Xiao Xiao, ngunit ako ang tagapagmana ng Taishu sect. Ay, mukhang hindi ito magagamit sa buong buhay. Itong si Lindong, maaaring mamamatay na siya sa loob ng 1 o 2 araw. Anong ibig mong sabihin na mamamatay na si Lindong? Pumili si Lindong ng si Yang Yiyi bilang pangalawang asawa. Ha ha ha. Magandang pagpili. Yang Yiyi. Siya yung babae na may katawan na sinumpa, di ba? Ah, ano, katawang sinumpa. Paano naglakas loob si Lindong na piliin siya? Marahil ay nahulog si Lindong sa kagandahan ni Yang Yiyi. Nabighani sa pagnanasa. Maganda ang anyo. Kapag siya'y namatay, siguradong makakapag-focus si Xiao Xiao sa kanyang pagsasanay. Pero paano kung hindi mamatay si Lindong? Yang Yiyi, ang pinagmulan ng sumpa sa kanya ay hindi ko rin matukoy ng maayos. Si Lindong ay isang karaniwang disipulo. Paano siya magkakaroon ng paraan para maalis ito? Kung makakaligtas siya sa sumpang ito. Tinatanggap ko siya bilang aking anak. Pwesto. Pwesto. Ano ang nangyayari dito? Bakit ang lakas na ito ay parang kapangyarihan ng buwan? Ah, ano ito? May mali. Ang lakas sa loob ko ay sinisipsip ng ulap na ito. Baka may pumasok na mga demonyo. Sumpa, ang kapangyarihan ng buwan ay sobrang makapangyarihan. Kahit ang lakas namin ay kayang sapilitang isipsip. 1,000 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang emperador ng buwan. Walang natirang kapangyarihan ng buwan sa mundo. Bakit bigla itong lumitaw ngayon? Baka nabuhay na muli ang emperatriz. Mahal na guro, mataas na nakatatanda, mag-isip ka ng paraan. Hindi ko na kayang magtagal. Walang silbi. Ang lakas na ito ay sobrang kakaiba. Hindi namin kayang labanan. Nawala ang ulap. Nawala ang kapangyarihan ng Taiyin. Kailangan ng mga tao na alamin ang pinagmulan ng kapangyarihang ito. Kung nakuha ito ng Demon Gate, magdudulot ito ng malaking kapahamakan. Parang na-master ko na ang Taiyin Huashen Shenjing, ang tunay na sutra ng pagbabago ng espiritu. Binabati kita, mahal kong host. Talagang nagawa ni Yiyi na maayos ang katawan ng Taiyin. Ang galing-galing niya talaga. Naipasa na ni Linga ang sobrang yaman na avatar ng dakilang hari. Inilagay na sa backpack. Sige, silipin mo na, silipin mo na. Makinig ka mabuti, ang avatar na ito ay sobrang lakas. Ito ay nabuo mula sa espiritu ng langit at lupa. Ang mga nabuo na kopya ay napakarami na hindi mabilang. Kaya't kapag nakikipaglaban ang host, ito ay magiging sabayang pagsalakay sa kalaban. Ito ba ay hindi katulad ng teknik ni Sun Wukong sa paglikha ng mga kopya? Kung ganun, maaari rin akong magkaroon ng isang hibla ng buhok, maraming mga unggoy at mga anak ng unggoy. Kapag ganap nang na-activate ang katawan ng buwan, ang bilis ng pagsasanay ay magiging napakabilis. Ay, asawa, kumusta ka na ngayon? Ako, hindi ko rin alam. Parang may isang bagay sa katawan ko, na naisa-aktibo. Mas magaan ang pakiramdam ko. Ay, asawa, congratulations, nawala na ang sumpa sa iyo. Totoo ba? Huwag mo akong lokohin, mahal. Bakit kita lolokohin? Tingnan mo, matagal na tayong magkasama, ayos pa rin naman ako. Mahal, wala akong maibigay na kapalit. Ang tanging hiling ko ay makapaglingkod sa iyo sa buhay na ito. Pagbabayad ng iyong kabutihan. Ay, dapat talagang magtulungan ang mag-asawa. Tama, Yiyi. Mahilig ka bang tumugtog ng piano? Si Yiyi ay mula sa isang pamilyang mahuhusay sa pagtugtog ng piano. Mula pagkabata ay bihasan na sa musika. Napakabuti, ito ay para sa iyo. Ano ang kwento ng pianong ito?
Bakit ganito ako ka-possessive? Asawa, pagalingin mo ang sumpa ko. Hindi na ako pwedeng humingi pa ng bagay mula sa asawa ko. Bilang isang tao na may katawan ng buwan, kahit na mapaglabanan ng tukso ng maharlikang harp ng buwan, kung gusto mong kunin, kunin mo lang. Huwag kang mag-atubiling sa akin. Kasalan sa ilalim ng lampara ng kasal. Ito na ang tanging paraan na maisip ni Yiyi upang makabawi sa iyo. Paano naman makakagawa ng ganyan ang aking asawa sa unang araw pa lang? Nakakainis, ako naman ang unang pumasok sa silid. Xiao, asawa, nakarinig ka kanina sa labas ng bahay. Hindi, wala. Ano bang katayuan ko? Si Liu Xiao, paano ka naman makagagawa ng ganitong kaiyahiyang bagay? Oh, bakit ang pula ng mukha mo? Saan? Saan ako namula? Huwag kang magbula. 2 salita pa lang, nahihiya ka na. Hindi naman talaga ako ganon ka-bitter. Basta't ipagpatuloy ang pagbuo ng damdamin. May pagkakataon pa naman. Sige na. Hindi na kita pinapahirapan. Dumating ka sa akin, sigurado akong may dahilan ka. Katatapos lang lumabas ng puwersa ng Taiyin sa sekta. Inutusan na ng pinuno ang buong sekta na alamin ang pinagmulan. Mag-ingat ka. HMPH, sa paraan nila. Kahit anong gawin, hindi nila ito matutuklasan. Xiao, asawa, si Yiyi ay natutulog na. Gusto mo bang subukan din? Ako, pupunta na ako para mag-ensayo. Anong masama sa peking kasal? Maukuha din kita balang araw. Mukhang kailangan kong makipaghalikan kay Yiyi sa harap ni Xiao mula ngayon. Dapat talagang maging malapit kami. Nahanap na ba ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Taiyin? Ipinapaabot ko po, Ginoong Panginoon. Sa ngayon, wala pang natagpuan. Pinalawak na ng mga disipulo ang kanilang pagsisiyasat, mga walang silbi. Lumipas na ang maraming araw. Hindi pa nga ninyo mahanap ang pinagmulan. Anong silbi ng pagtuturo sa inyo ng sekta? Ang Panginoon ng sekta, patahimikin ninyo ang galit. Ang kapangyarihan ng buwan na anino ay talagang kakaiba at kamangha-mangha. Kahit kanino mapunta ang kapangyarihang ito, maging sa tamang landas o sa demonyong sekta. Hindi dapat maliitin. Oo nga. Ang pinaka-nababahala ko ay ito. Ang kapangyarihan ng Taiyin ay kontrolado ng Demon Gate. Ang kahihinatnan ay hindi matitiis. Ngayon, wala nang ibang magagawa, kundi maghintay na sana ay mabilis na lumaki si Xiao. Marahil sa hinaharap, siya lang ang maaaring makipaglaban sa kapangyarihan ng Taiyin. Tama nga. Matagal nang nagsama sina Lindong at Yang Yiyi, na may sumpa sa katawan. Dapat sana ay na-curse na siya at nagbalik sa kanya. Dapat malapit na rin siyang mamatay. Ipinapaabot ko po sa inyo, mataas na guro, si Lindong, hindi lamang siya walang anumang kakaiba. Sa halip ay. Sa halip ay ano? Sa halip ay, nag-aalangan. Magsalita ka na, sa halip. Sa halip ay pinagtatawanan ang sekta na walang nakikita. Maling inisip na si Yang Yiyi ay isang katawan ng sumpa, at araw-araw na pinagsasabihan ng sekta na bobo at walang kakayahan. Pati na nga, ang mataas na nakatatanda, ay isang bulag na matandang tao. Lindong, hindi tayo pwedeng magkasama. Siguradong gagawin kong buwagin ka at gawing pira-piraso. Ay, Elder Shang, magpahinga muna sa galit. Kailangan nating pag-isipan ito ng maigi. Huwag magpadalos-dalos. Huwag magpadalos-dalos. Leader. Narinig mo rin ba kung anong sinasabi niya? Hindi ko pa rin mailabas ang galit na ito ngayon. Sayang ang pagiging tagapagtanggol ng Taishu Sect, pinakamataas na elder. Kung talagang pinatay mo si Lindong, paano mo ipapaliwanag si Liu Xiao? Hindi ba't kailangan mong panoorin na lang, na ang bihirang talento ni Fang Nian ay mapahamak dahil sa iyo at sa iyong damdamin? Nawawala na ang pag-asa. Hindi ba ako dapat ang manood habang Jay nagagaw ng batang ito? Mayroon akong isang magandang plano na magpapawala kay Lindong ng walang bakas. At hindi makakaapekto sa pamanang grupo. At hindi rin magdududa si Liu Xiao. Oh. Anong paraan ang mayroon ng Panginoon ng sekta, HMPH? Malapit nang magsimula ang labanan ng mga sekta. Inayos ko ang mga tao para sa pilitang magparehistro sina Lindong at Yang Yiyi. Gamitin ang mga halimaw sa labanan upang tuluyang alisin silang dalawa.
Walang makakaalam. Ginoo, magandang plano. Gamitin ang mga halimaw para alisin ang tao, nakapagpawi ng galit sa puso. At walang sino man ang makakapagsisi sa sekta. Ayos. Gagawin ko ang sinabi mo. Isa na namang kapangyarihan ng Taiyin. Sumpa. Ang espiritual na lakas sa aking katawan, ay muling kinukuha ng kapangyarihan ng Taiyin. Sino ba talaga ang may kontrol sa kapangyarihan ng buwan? Mukhang sanay na si Yi sa lumang gitara ng buwan. Ding dong, tingnan mo, host, talagang astig si Ate Yi. Bilang gantimpala, nagpadala si Linga ng 200 taon ng lakas para sa iyo. Hihihi, siguradong kita ito. Agad mo na itong i-refine. Ah. Kapit, sobrang dami ng cultivation, kailangan ng umakyat. Tandang Daoist, buksan. Ah. Ito na ang huling bahagi bago ang foundation establishment sa Daoist Path. Kung sakaling maproseso lahat ng natitirang espiritu, maaaring umabot na ito sa huling yugto ng Golden Core, kahit ang mga elder ng sekta ay hindi makakatapat sa akin. Mas nakakatakot pa ay, tunay ngang hindi nagsisinungaling ang reputasyon ng asawa kong may katawan na sobra sa dilim. Sa tingin ko, isang iglap lang, maaaring mapigilan niya ang buong Aoy Shuzong. Asawa, paano ang pagplay ko kanina? Ang kantang ito ay dapat nasa langit lamang. Mahirap marinig ito sa mundo. Ay nako. Ang kantang ito ay dapat nasa langit lamang. Lindong, parang may pulot ang dila mo. Kanina, nang tumaas ang iyong kakayahan, bakit hindi mo pinuri si Linga, HMPH? Ay, talagang ang mga lalaki ay mas pinapahalagahan ang babae kaysa sa kaibigan. Lal-alala. Asawa, nagbibiruan ka na naman sa akin. Ay, Yi, ang ganda-ganda mo. Sobrang mababa lang ang tingin mo sa sarili mo, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Malapit nang magsimula ang labanan ng sekta. Lahat ng mga alalay na disipulo, agad na pumunta sa plaza ng sekta para magtipon. Huwag magpapaliban. Ang Virtual Void Sect ay nagkakaproblema na. Pumayag silang pumasok ang mga kasambahay na disipulo sa laban. Malinaw na para lang silang pinapadala sa kamatayan. Ginoo, pareho tayong mga kasambahay na disipulo, maaaring mapili tayo. Siguro hindi naman magiging ganito kaswerte. Mga alagad na si Yang Yi at Lindong. Kailangan ninyong sumama sa grupo para pumasok sa larangan ng sekta at isagawa ang misyon. Umalis na kayo agad. Sana'y makasama ang Tai Shuzong. Masyado bang halata ang pinapanto mo? Anong gagawin ng aking asawa? Sa antas ng lakas natin, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan sa larangan. Bakit naman sobrang kulang ka sa tiwala sa sarili mo? Ang mga alagad na ito. Sino ang makakapantay sa iyong katawan ng Taiyin? Huwag kang matakot, dapat kang magtiwala sa iyong sarili. At huwag kalimutan, nandyan pa ang iyong asawa para sa iyo. Talagang malas si Lindong. Kinasal kay Yang Yi, isang malas na babae. Ang sumpa ay hindi pa naganap, napili na naman sa isang labanan na tiyak na delikado. Sa galing nilang dalawa, parang pusa lang. Papasok lang sila para mamatay. Kakausap ko lang sa anunsyo ng sekta. Napilit kayong ipasok sa labanan. Dapat sana umaasa ako sa suporta mo, Xiao Xiao, para makapagpahinga ng maayos, pero ayaw ng sekta na magpahinga ako. Pinakamataas na matanda, pangulo ng sekta, lumabas kayo dito.
Ito ang lakas ng Diyos na katawan. Nahihirapan na akong huminga. Tanging ang Diyos na katawan ang may lakas na gawin ito. Kung ibang tao na, matagal na silang nawasak. Liu Xiaoxiao, kahit ikaw ay Diyos na katawan. Hindi rin dapat maging mapaghambog, na naglakas loob kayong utusan kami. May respeto pa ba kayo? HMPH, matandang aso. Hindi kita pinatay sa isang saksak, kaya't nagpakita ako ng awa. Sabihin mo kung bakit pinayagan mong pumasok sa labanan ang aking asawa at si Yi. Kayo ba ang may kagagawan sa likod nito? Nakakatawang ang pagpili sa labanan ay nakabatay sa random na pagpili. Makatarungan at patas. Wala itong kinalaman sa atin. Sige. Dahil ito ay random na pagpili, kailangan din akong pumasok sa labanan. Hey, Xiaoxiao. Ikaw ang katawan ng sekta. Paano kung may mangyaring masama, huwag kang magbiro. Paano kung may masamang mangyari, huwag magpapasaway. Kung sakaling may masamang mangyari, huwag magpapasaway. Kung sakaling gusto kong pumasok ngayon. Asawa ko, Xiaoxiao, dahil gusto ng mga Panginoon na sundin ang mga patakaran, sundin na lang natin ang kanilang mga patakaran. Ako, si Lindong, ay kusang loob na dadalhin si Yang Yi sa laban. Sigurado bang baliw si Lindong? Sa lakas ng kanyang mga aliping disipulo, pumapasok sa labanan ay parang nag-aalay ng ulo. Haha, ayos lang. Lindong, may ilang bahagi ka talagang may pananaw ng isang lalaki. Ang mga disipulo na pupunta sa labanan ay agad na pumasok sa teleportation array. Asawa, sa harapan ng labanan ay maraming demonyo. Huwag mong sabihing aliping disipulo ka lang. Kahit na mga nakatatandang pinuno ng sekta ang pupunta, may panganib na mamatay. Mag-ingat ka ng husto. Huwag kang mag-alala, asawa. May paraan ako para maprotektahan ang sarili ko. Hindi ako magkakaproblema. Bata na walang alam, puro hambog. Hindi alam ang laki ng langit at lupa. Naghihintay si Xiaoxiao na mapatay sa labanan. Guro, tiyak na maghahanap ako ng isang napakahusay na kabiyak para sayo. Huwag mong pagsisihan ang walang kwentang ito. Matandang walang buhay. Hindi mo karapatang makialam sa mga bagay ko. Matandang dakilang elder, kung akala mo ay puro salita lang ako. Maglalaro tayo ng sugal, ano sa tingin mo? Oh, anong taya ang gusto mong ilagay? Taya sa akin at kay Yang Yi, kung makakabalik kami ng buhay mula sa harapang labanan, kung mamatay ako doon. Ang kasunduan ko sa aking asawa ay hindi nawasto, ngunit kung makakabalik ako ng buhay, hihilingin ko sa matandang tagapayo na tulungan akong kumuha ng pangalawang asawa. Ano, may lakas ka pang kumuha ng pangalawang asawa? Ngunit tinanggap ko ang pastang ito. Ay nako, maingat talaga ang matandang tagapayo, talagang nakaligtas siya. Talaga bang hahanapan mo siya ng isang pangalawang asawa? HMPH, huwag mag-alala, Panginoon ng sekta. Ang labanan sa harapan ay puno ng panganib. Ang mga ganitong alalay na disipulo ay tiyak na mamamatay. Sino ang magpoprotekta kay Lindong? Hindi ba't umaasa ka kay Yang Yi? Sinuri ko na ng personal ang katawan ni Yang Yi na may sumpa. Walang kahit anong benepisyo sa pagsasanay. Walang posibilidad na maging matagumpay. Ngunit dati, pinabayaan mo pa si Liu Xiaoxiao na may katawan ng Diyos sa loob ng 10,000 taon. Mukhang nagkamali ako, walang posibilidad na tumanggi. Mali na naman sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko kayang maniwala na si Yang Yi ay isang henyo. Bubuksan ang teleportation array. Ang Tai Shuzong ay matagal nang nakikipaglaban sa mga demonyo. Ang larangan ng digmaan na ito ay lugar ng labanan ng dalawang panig. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa larangan ng digmaan. Sana makapag-asawa ako ng isang demonyong babae. Yan ang tunay na kaluwagan. Yan ang tunay na ginhawa. Yan ang tunay na kaluwagan. Yan ang tunay na ginhawa. Yan ang tunay na kaluwagan. Yan ang tunay na ginhawa.
May bago na namang sariwang dugo, mga kaibigan. Pagsali sa demonyong lahi, iyan ay katumbas ng isang tao na nasa antas ng pagbuo ng pundasyon. Lahat tayo ay mga alila. Talagang hindi natin kaya, tumakas, mabilis. L. Wow, babala, babala, sumabog ang maliit na universo ni Ate Yiyi. Ginoo, umatras ka agad. Yiyi, mag-ingat ka. Kayong mga demonyo, ang dumi-dumi, naglalakas loob kayong saktan ng aking asawa. Lakas ng buwan. Nangyayari na naman ba ang muling paglitaw ng babaeng emperadora ng tao? Ay, aking mga mata. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba talaga ang babaeng ito? Walang hanggan ang buwan. Masyadong maliit na lahi ng demonyo, na naglakas loob pang magmalaki. Hey, si Yiyi na kapatid ay nagwagi sa lahat. Nagtagumpay ang amo sa kanyang pamamahinga. Ang 9 turns revive ang peel at ang baluti ng emperador ng langit ay naihandog. Amo, mabilis na isuot ito para makita ni Linga kung gaano kagwapo. Ano iyon? Ganito kalakas ang pang-akit. Parang gusto kong yumuko at kantahin ang Conquer. HMP. Yung Imperatress ng buwan, namatay na milyon-milyong taon na ang nakalipas. Paano kaya siya biglang na-reincarnate? Siguradong isang bagong tao ang may buwan na katawan ng tao. Para mapanatili ang kaligtasan ng ating lahi, kailangan itong patayin. Ang lakas ng presensya. Ito ay enerhiya ng dakilang emperador ng nakaraan. Hindi ba't siya ang Imperatress ng madilim na buwan? Si Yang Yi ay talagang katawan ng madilim na buwan. Mahal na Elder. Noong nakaraan, si Liu Xiaoxiao ay nagkamali ng paghusga. Ngayon, siya ay isang ganap na katawan ng madilim na buwan. Muling ginamit mo itong parang sumpa. Nabulag ka ba sa mata? Ako ang Panginoon, pumanaw na ang aking mata. Pero ang pag-aasikaso sa akin ay dapat ipagpaliban muna. Kailangan munang ibalik ang katawan ng Taiyin sa puok ng mga paaralan. Kung hindi, kung mahuli ng mga demonyo, magiging malaking problema iyon. Ikaw ang hari ng mga demonyo. Dumating na ang haring demonyo. Haha. Ang saya, nandito na ang haring demonyo.
Walang pakialam sa kung anong tamang daan, ang anghel, ang galing. Ngayon, kailangang isuko ang buhay dito. Ah! Haring demonyo. Yan ay nasa yugto na ng pagkakaisa ng Diyos. Bakit ka nandito sa labanan? Totoo na ngang tapos na tayo. Nakita ko na ang hari ng mga demonyo. Hari ng mga demonyo, ito ang babaeng ito. Gumamit ng kakaibang paraan para saktan ng aking mga anak na demonyo. Pinatay ang 100 matatalinong kasamahan ko. Panginoon ng mga demonyo, ipaglaban niyo kami. Sira, paano mo naman nadala ang asawa mo para magpanggap? Kahit ang demonyo ay nagulat. Kung hindi talaga kaya, kailangan na lang talagang maghanap ng paraan para makatakas gamit ang sistema. Nakita na ang Imperatrice ng madilim, si maliit na demonyo at ang mga nasasakupan nito. Ngayon ay walang mata at nakabangga sa Imperatrice na kanyang kamahalan. Labing takot sa aking kalooban. Dumating ako upang humingi ng tawad. Hala! Isang makapangyarihang demonyo ay humihingi ng awa kay Yang Yi. Mahal na hari ng mga demonyo, ano ang ginagawa ninyo? Iyan ay isang tao lamang na nag-aaral ng sining. Ikaw ay lumuhad at humingi ng awa sa isang tao. Naliligaw ka na. Walang galang. Ang kapangyarihan ng Imperatrice ng buwan ay hindi ninyo basta-basta maatake. Talagang nababaliw na ang demonyo. Kumilos laban sa kanyang sariling lahi. Kayo, mga walang muwang na bata. Makinig kayo mabuti. Sa harap ninyo. Nandito ang kilalang-kilala na Empress Taiyin. Isang nilalang na kahit ang Demon Emperor ay magpapakumbaba. Wow! Ang daming twist, at may hindi inaasahang balita pa. Direktang napasuko ni Yi ang Demon Lord. Ano? Si Yang Yi ay ang Imperatrice ng buwan. Anong kalokohan ito? Si Yang Yi ba ay hindi sinuri? Ng matandang tagapayo ng personal. Sinabi niyang siya ay isang likas na sinumpang katawan. Na walang pag-asa. Imperatrice. Salamat sa pagpunta mula sa malayo, nakakapagod. Hayaan mong ibuhos ko sa iyo ang isang baso ng tubig. Kung pagod ka, pwede kitang masahihin sa balikat. Masahihin din kita sa likod. Kahit na ang pangalan ni Yi bilang asawa, ay nakakatakot bilang Imperatrice ng buwan. Ngunit ang demonyong ito ay tila sobrang mapagbigay. Siguradong ito ay isang demonyong hari. Mahal. Tingin mo, ano ang dapat nating gawin? Mahal. Ang lalaki ng Imperatrice ng buwan. Ibig sabihin, siya ay isang mataas na tao, kasing taas ng Imperatrice. Ginoo, sumpa sa maliit na demonyo. Tama, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Hindi ko talaga nakilala ang iyong pagkatao. Huwag mo sanang ipagpalagay na katulad ng maliit na demonyo. Ay nako. Kapag nagbigay ng buong lakas ang demonyong hari, sa kanyang ganap na antas ng pagbabago. Kahit ang katawan ng buwan ay mahihirapan. Mukhang mamamatay si Yang Yi ngayon. Kasalanan ko ito. Ako ang bulag sa mata. Walang nakitang ginto. Akala ko ang prinsesa ng langit ay isang inutil. Hindi na kailangang sabihin pa. Siyempre, ikaw ang dapat managot sa utang na ito. Kung sakaling magkamali si Yang Yi kahit kaunti, magpakamatay ka na lang bilang paghingi ng tawad. Si Puno. Nandyan na ang harapang digmaan. Ay! Bakit parang nakikita kong niyayakap ng demonyo? Si Lindong, ang walang kwentang tao. Akala ko nagkakamali lang ako. Hindi lang basta yakap kay Lindong, kundi umiiyak pa ng todo. Elder C, Elder Gia.
Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang Demon King ay isang makapangyarihang nilalang sa yugto ng transformation. Kayang baguhin ang mundo. Walang hindi niya kayang gawin. Kahit kami pa nga ay kailangang magtulungan para makayanan. Niyakap niya ang hita ni Lindong at umiyak. Hindi kaya si Lindong ang demonyong hari, yung matagal nang noalay na anak na lalaki. Tatay. Ikaw ang tunay kong tatay. Ako ang tunay na ina ni Emperatrice Yin. Tunay na tatay at nanay. Ngayon, pwede bang bigyan si Xiao Mo ng isang pagkakataon sa buhay? Sa kabila ng lahat, isa siyang makapangyarihang tao sa yugto ng Huashen. Bakit siya nagmamadaling kumilala ng mga magulang? Mukhang ang takot sa katawan ng Taiyin ay talagang malalim. Nag-iwan ito ng malaking anino sa lahi ng mga demonyo. Kaya naman siya ay natatakot kay Yang Yi ng ganitong antas. Sige na, sige na. Bumangon ka na agad. Huwag mo nang hilahin ng ganyan. Baka maubad na ang pantalon ko. Isang pantalon lang naman ito. Walang anuman iyon. Tatay, kung kulang ka ng pantalon, bubuksan ko na ang kayamanan ng mga demonyo, para makagawa ako ng isang pambihirang magical na pantalon para sa iyo. Mainit sa taglamig, malamig sa tag-init, mainit sa taglamig, malamig sa tag-init. Hindi tinatablan ng tubig at apoy. Tiyak na komportable ang suot mo. Hindi naman ito kasing labis ng inaasahan. Diablo. Bumabasag ka sa kasunduan ng mga tao at demonyo sa harapan. Ang mga cultivator sa antas ng pagbabago ng Diyos ay hindi dapat makialam sa mga laban ng mababang antas. Yang Yi. Mabilis na bumalik sa aking tabi. Ngayong araw, kahit isuko ko na ang buhay ko, tiyak na iingatan kita ng buong puso. Inang. Kilalanin mo ba ang mga matandang ito? Inang, mahal kong ina. Ako'y nagpakabaliw. Sino ba ang nagbaliw sa mundong ito? Ginoo. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Mga pinuno at nakatatanda, nagkamali kayo. Ang maliit na demonyo na ito ay walang banta sa akin at sa aking asawa. Dumating siya upang makilala kami. Oo. Ako ang lehitimong anak ng aking tunay na ama at ina. Ang katawan ng 12 buwan ay nakakatakot pa rin sa Demon King. Kahit na isusuko pa ang dangal. Sigurado akong nagkakabulag na ako. Dahil ganito na ang sitwasyon ngayon. Yang Yi, Lindong. Kayo ay hindi na kailangang makipaglaban sa harap. Mabilis, sumunod kayo sa akin pabalik sa sekta. Ano? Hindi pwedeng umalis. Nanay. Hindi kayo basta-basta makakaalis. Demonyo, naghahanda ka bang umatras? Hindi. Ang ibig kong sabihin. Bakit hindi kayo pumirma ng ceasefire agreement o anuman? Nakakapagbigay ito sa akin ng kawalang katiyakan. Baka pwede tayong magbayad ng kaunting danyos, at magbigay ng ilang teritoryo. Tiyakin na hindi tayo aatake sa mga tao sa loob ng 50 taon. Hindi ba pwede ang 50 taon? Kung hindi, 100 taon na lang. Ano na ang 100 taon? Panginoon Si. Naghihintay pa ang demonyo sa sagot mo. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Noong una, ako pa ang nagmamadaling humiling sa lahi ng mga demonyo na pumirma ng kasunduan sa kapayapaan. Sila'y nagmamalaki sa kanilang lakas. Walang pakialam sa akin. Ngayon, hindi na pumunta si Yang Yi dito. Nabaligtad na. Dahil ang demonyo ay nakipag-usap sa inyo. Dahil sa inyong reputasyon. Kayo na ang magpasya tungkol dito. Ano sa tingin ninyo? Isang magandang pagkakataon. Hindi ko alam kung mayroong mga tao sa lahi ng mga demonyo na akma sa pamantayan ng isang dalagang Diyosa. Diablo. Hindi tama. Maliit na Diablo. Tatanungin kita, sa inyong lahi ng mga Diablo, mayroon bang babae na wala pang 25 taon, na may pambihirang talino? Madali bang ipasok siya bilang hostage? Tama ka, Itay, napakaganda ng punto mo. Mas maraming hostage, mas makikita ang sinseridad ng aming lahi. Agad akong magpapadala ng tao pabalik sa aming lahi. Ihahatid namin ang aming banal na dalaga sa inyo. Sige, umalis na tayo. Hindi. Palayain niyo ako.
Kayo'y mga mababang uri na mga hayop, agad niyo akong palayain. Ding dong. Nahuli sa harapan si SSS Chanjiao Jianghui. Kahit na mukhang masungit siya ngayon, siguradong nakakatuwang dalhin siya sa bahay bilang asawa. Tara na. Narito na ang kaalaman. Jiang Huer, purong dugo ng bansang demonyo. Siya ay isang prinsesa ng lahi ng mga demonyo. Kahit na ngayon ay nakalock ang kanyang energy bar. Kapag ito ay na-unlock, siya na ang iyong pinakamalakas na diyosa ng digmaan. Tama, talagang isang tunay na anak ng langit. Mukhang nahanap na ang susunod na target para sa pagpapakasal. Lindong, anong tinitingnan mo? Huwag mong sabihin. Mayroon kang ibang pagnanasa para sa babaeng mula sa demonyo. Haha, Elder, nagbibiro ka lang. Paano mangyayari iyon? Ako si Lindong, isang tunay na tao. Paano ko maisip na saktan ng prinsesa ng demonyo? HMPH, tunay na tao. Kanina, sino ang kusang nagmungkahi na ipadala ang napakagandang babae bilang hostage? Nahihiya na akong sabihin ito sa iyo ng harapan. Yang Yiyi, tingnan mo. Ganito kasing kapal mukha na lalaki. Kung ayaw mong makasama pa siya, ako na ang bahala. Ipapaalis kita sa kanya. Gusto ni Guan na magpakasal ng ilang beses, magkaanak ng ilang beses. Iyan ay mga bagay na sa asawa ko lamang. Wala akong pakialam. Basta't may puwang ako sa puso ng asawa ko. Sapat na iyon. Ay, mabait na asawa. Ikaw pa rin ang pinaka nakakaintindi sa akin. Hindi maunawaan. Talagang hindi ka panipaniwala. Bakit ganun? Bakit? Mga anak ng langit na maayos. Nahulog sa kamay ni Lindong. Ang IQ ay bumagsak sa ilalim ng lupa. Tatay at nanay. Umalis na ang maliit na demonyo. Sa oras na kayo na ang maglakbay sa mundo ng mga demonyo, magpapaghanda ang maliit na demonyo ng isang masaganang handaan para sa inyo. Mga kababata ko, umalis na kayo. Sa kabutihang palad, nakabalik ka, mahal na hari. Naintindihan ko na ang plano mo. Katatapos ko lang magpadala ng mensahe sa banal na reyna ng lihim. Nang makapasok siya sa templo ng Taishu, nagsimula siyang sirain ng husto, para ihanda ang aming balik laban sa templo ng Taishu sa hinaharap. Walang hiya. Sino ang nagsabi sa'yo na magpas siya ng mag-isa, kung malaman ng katawan ng buwan na buwan, na ang demonyong angkan ay gumagawa ng mga lihim na plano sa likod? Ang magiging kahihinatnan ay hindi maipaliwanag. Ngayon agad, magpadala ka ng mensahe sa banal na babae, paalang bisa ang kanyang plano. Mahal na hari. Medyo huli na. Ang batong pang-ugnayan ng banal na dalaga ay nakuha na ng mga tao ng Taishu Zong. Walang hiya. Lindong. Ikaw, isang aliping disipulo, paano mo naisip na magmungkahi ng pag-aalaga sa banal na babae ng mga demonyo? May iba ka bang balak? Ginoo, mga ginoo at ginang. Maaaring hindi ninyo pahalagahan ang aking opinyon, ngunit ang sinabi ng aking asawang si Yang Yiyi, hindi ba ninyo ito pakikinggan? Ang ibig sabihin ng aking asawa ay ang ibig kong sabihin. Kung ayaw ng mga matatandang ito, aalis na ako sa Taishu Zong. Ay nako. Nay. Pwede bang huwag kang basta-basta magsabi na aalis ka sa Taishu Zong? Ganyan mo kami pinaparamdam. Na parang walang seguridad, mga matanda na kami. Ay, Panginoon. Sundin mo siya. Banal na babae ng mga demonyo. Walang gaanong magagawa. Lindong. Kailangan mong bantayan siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Ako ay mapagkakatiwalaan. Jiang Huer, malaya ka na. HMPH, tunay na handal ang tao, parang baboy. Ibinili ng hari na dalhin ako sa Taishu Zong. Malinaw na gusto nilang magtulungan tayo sa likod, para durugin ang tamang landas ng mundo. Tumulong sa pagpapalaganap ng kapangyarihan ng mga demonyo sa panahon ng spring at autumn. Sa araw na iyon, sisirain ko ang Aoishu Zong, para magsisi kayo ng husto. Unahin ko munang kayong dalawa.
Ano itong kakaibang bagay na ito? Hindi pa ako nakalapit ng husto, ngunit nagpasimula na ako ng pagpatay, at agad siyang nagpasimula ng isang napakatibay na proteksyon na barikada. Kakatapos lang kitang palayain sa kulungan. Bakit ka nasaktan ng ganito? Anak na babae, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit. Ang babaeng ito ay talagang aking kalaban. Hindi, kailangan kong magpalit ng target. HMPH, ikaw na lang. Mamatay ka na. Mali. Ang babaeng ito ay hindi ordinaryong monghe. Ang presensya na ito. Hindi ba't ito ang sinasabing katawan ng Diyos? Sino ang maliit na payaso na ito? Isang sulyap lang, masisira na ang lahat ng batas. Lahat ng demonyo ay demonyo. Walang normal na tao sa Ishuzong. Yung babae na may larwang gushing noon, sobrang tapang. Ngayon, yung babae na gumagamit ng espada ay ganoon din kalakas. Sa Ishuzong lang. Paano magkakaroon ng dalawang tao na mas malakas pa sa akin na mga tao? Ang mga kabataang henerasyon, siguradong ilusyon lang. Lahat ito ay ilusyon. Matapang na mga halimaw ng demonyo. Nang ahas na tanungin ang banal na lugar ng Aoy Shuzong. Sabihin mo, ikaw ay pumasok dito. Ano ang tunay mong layunin? Asawa ko, Xiao Xiao. Huwag mong pumatay, mahal. Bakit ang bilis ninyong nakabalik? Ikaw ang nagdala ng demonyong ito mula sa mga halimaw na ito. Lahat ng laban sa harap ay mga demonyo lang. Hindi ko na kailangang lumaban. Kapag inilabas ni Yi ang sinaunang Guken, kahit ang haring demonyo ay kailangang magpasakop. HMPH, mga tao. Sige, ipagmalaki mo lang. Madali lang para sa haring demonyo na pumatay sa inyo. Parang pumatay lang ng manok o aso. Sige na nga. Ngayon, hindi ko na kayo itatago pa. Ako ay isang banal na babae ng lahi ng mga demonyo. Ngayon ay tiyak na wawasakin ko ang iyong Taisho sect. Nakakainis na nandito ang dalawang nakakatakot na babae. Paano ako magiging katapat nila? Baka mas mabuting tumakas na lang. Ngunit ako ay isang kagalang-galang na banal na babae ng lahi ng mga demonyo. Napaka nakakahiya naman kung ako'y tatakas sa laban. Asawa, huwag mo akong sabihan. Itong babaeng demonyo ng angkan ng mga halimaw. Ang bagong pinili mong asawa at kalaguyo. Para sa asawa, may plano talaga siya. Walang hiya. Tao. Anong sinasabi mong walang kwenta? Mag-ingat ka, putulin ko ang dila mo. Naglakas loob ka bang mang-api sa aking asawa? Kayo. Ano ang balak ninyo? Puwersahang pag-aasawa at pagbebenta ba? Puwersahang pag-aasawa at pagbebenta ba? Puwersahang pag-aasawa at pagbebenta ba? Ako ay isang dakilang banal na babae ng lahi ng mga demonyo. Ngayon ay nalugmok sa ganitong kalagayan, sa ganitong uri ng pagkadusta. Walang makakalaban sa utos ng asawa ko. Kung ayaw mong makipagsabuatan, ako na ang gagawa ng tama, maliban sa iyo, sa maruming demonyong ito. Huwag mong subukang manakit sa asawa ko. Kung magmamalaki ka pa, masisiguro kong mawawala ka sa mundo. Ngayong araw, siguradong mapaparam ka na sa dilim. Sino ba talaga ang nang-aapi sa kanino? Siyempre, kayo ang pumipilit sa mga tao na maging prostitusyon. Ay, lahat tayo ay pamilya. Mas mabuting magkasundo para sa kabutihan. Asawa ni Xiao Xiao, asawa ni Yi. Ilagay niyong dalawa ang mga armas niyo. Huwag niyong takutin siya. Sigurado ka ba? Kung hindi, para sa iyong kaligtasan, diretso ko na siyang ibibigay sa iyo sa silid. Para maiwasan kung sakaling magbago ang isip ng bruha, mas mabuti pang mauntog siya. Hayaan mo na ang iyong asawa ang gumawa. Huwag niyong gawing labis ang pang-aapi. Ako ay isang marangal na banal na babae ng lahi ng mga demonyo. Paano ako makakapag-asawa sa iyo? Kahit na mamatay, hindi ko kailanman sasagutin ka. Kung magtatangkang gumamit ng puwersa, naniniwala ka bang mamamatay ako sa harap mo ngayon? Talaga. Sa araw ng kasayahan, paano ka makakapagsalita ng tungkol sa buhay at kamatayan? Napakasamang pangitain. Magsasama na tayo sa iisang pamilya. Jiang Huer, tanungin kita. Kung magagawa kong tuluyang gisingin ang iyong dugo bilang isang haring demonyo, gusto mo bang pakasalan ako? Paano mo nalaman na ako ay may dugo ng haring demonyo? At ano pa ang sinasabi mo? Kaya mong tulungan akong ganap na gisingin ang dugo ko bilang haring demonyo. Siyempre, may paraan ako. Lindong. Dahil alam mong dala ko ang dugo ng emperador ng mga demonyo.
At nagsasawa ka ng mga api sa akin. Hindi ka natatakot na ang hukbong demonyo ay lulupigin ang Taimuzong. At papatayin ka at gagawin mong alabok, mag-alala ka. Kahit ang kanilang Demon Lord ay hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataon. Masyadong mapaghimagsik. Ikaw, isang hamak na tao. Ikaw, isang hamak na apoy. May karapatan ka bang pag-usapan ang aming makapangyarihang lahi? Ano ang masama sa pag-usapan siya? Noong wala ka dito dati. Yung iyong hari ng mga demonyo. Matagal nang iginagalang akong tinawag na ama. Tuyuin. Gusto ng tao na walang hiya, at puro daldal lang naman ang alam. Ayos lang. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Hey, mabait na anak, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Nakita ko ang iyong banal na babae mula sa lahi ng mga demonyo. Balak kong pakasalan siya bilang isang katulong sa bahay. Ano sa tingin mo? Hehe, mahal na ama. Maaari mo bang tingnan ang aking banal na dalaga ng mga demonyo? Iyan ay swerte na pinagsikapan ng aming lahi sa loob ng 8 buhay. Huwag kang mag-alala, mula ngayon. Si Jiang Huer ang aking lehitimong ina. Anak, maghahanda na ako ng magarbong handa. Siguradong magiging maganda ang kasal mo at ni mama. Pati ang 3 mundo at 6 na daigdig ay magpapadala ng pagbati sa inyo. Maganda, maganda. Maipagmamalaki ka talaga, anak, sa araw ng kasal. Huwag kalimutang pumunta at samahan ang ama sa isang inuming kasiyahan. Ano sa tingin mo? Ngayon, sigurado ka nang naniniwala na, di ba? Ang tanga naman nito. Ako ang pinakamataas na Panginoon ng mga demonyo sa mga demonyo, pero niyayakap niya ang isang tao bilang ama niya, at gusto pa niyang maging ina niya. Sa loob ng libu-libong taon, laging naglalaban ang tao at mga demonyo. Ang isang panig ay lumalakas, ang kabilang panig ay humihina, palaging talo ang lahi ng tao kaysa sa panalo. Ngunit ngayon, ang matagal nang nakatigil na sitwasyon ay sa wakas ay nabasag. Ang lahi ng mga demonyo ay kusang nagpadala ng sugo, upang makipag-usap para sa kapayapaan. 100 taong kasunduan sa kapayapaan. Mula sa araw na ito, formal na itinatag. Nakakatuwa at dapat ipagdiwang. Ang katawan ng buwan ay ligtas at buo. Hindi pinayagan ng demonyo na agawin ito. Kung hindi, ang aking Taisho sect, pati na rin ang buong lahi ng tao, ay tiyak na mahuhulog sa isang walang katapusang kapahamakan. Tama ang sinabi ng nakatatandang pinuno, walang duda sa kahalagahan ng katawan ng tauin. Ang tagumpay ng batang ito sa hinaharap, ay tiyak na maihahambing sa ating sekta na may Diyos na katawan. Nagawa ang isang magandang kwento ng 2 henyo, sayang nga. Itong anak ng henyo ay muling nahulog sa kamay ng salarin na si Lindong. 2 dakilang henyo ng sekta, ay nahulog sa kamay ng batang ito, talagang nakakainis. HMPH, hindi ba't dahil ikaw ay isang mataas na nakatatanda, na 2 beses ay nagkamali, kaya nagdulot ito ng ganitong pinsala sa ating timing sect? Masama ang sitwasyon, Panginoon. Mataas na nakatatanda, mga kagalang-galang, may malaking problema. Naguguluhan. Anong klaseng asal ito? Anong nangyari? Si Lindon Gwen ay muling mag-aasawa. Nagpapadala siya ng mga paanyaya, sabi pa niya. Darating siya mismo mamaya, ang kapal ng mukha. Ano ba talaga ang balak ng magnanakaw? Ano ba talaga ang plano ng magnanakaw? Ano ba talaga ang balak ng magnanakaw na to? Sino pa ang gusto niyang pakasalan? Yun. Yun ang taong pinabalik namin kanina, isang demonyong bihag. Ang banal na babae ng demonyo, si Jiang Huer. Anong sinasabi niya? Nagtatangka siyang magpakamatay. Huwag niyo na akong pigilan. Sino man ang pipigil sa akin ngayon? Sino ba ang dapat kong madaliin? Kailangan kong patayin ang salot na iyon. Mahal na guro, kailangan mong kalmayan ang iyong sarili. Kalma lang. Huwag kang padalos-dalos. Paano ako magiging kalmado? Buksan ninyo ang inyong mga mata. Tingnan mo ang ginawa nitong batang gago. Ako'y nagpakasal sa kanya sa ilalim ng aking banal na katawan. Pinili ko na. Ang katawan ng Taiyin ay nagkaroon lang ng katayuang kasambahay. Tanggap ko na rin. Hindi pa sapat na 2 anak ng langit ang maglingkod sa kanya. At ngayon ay nagbabalak pa siyang makipagsabuatan sa banal na babae ng demonyo. Mas mainam siguro kung siya na lang ang magpakasal sa anak ko rin. Yung matandang pangulong iyon. Ang anyo ng iyong anak na babae. Talagang medyo kakaiba. Natatakot ako. Natatakot ako na hindi ito tugma sa gusto ng batang si Lindong. Ayos ka, ha? Sinasabi mo bang pangit ang anak ng matanda? Wala akong ganong ibig sabihin. Mahal na guro, huwag po sanang akusahan ako ng walang dahilan. Hindi ito dapat mangyari. Ang Taisho sect ay ang pinakamataas na daan ng tao. Isang huwaran ng mga tanyag na sekta. Kung pahihintulutan ng mga alagad na mag-asawa ng prinsesa ng demonyo,
Paano pa tayo makakapagpanggap na nasa tamang daan sa hinaharap? Yung batang iyon ay personal na darating para magdala ng imbitasyon, di ba? Pagdating ng panahon, maghihiraman tayo at huhulihin siya. Ihahagis siya sa alchemical furnace at maayos na iyan. Tingnan natin kung magkakaroon pa siya ng ganitong mga iniisip. Mahal na Elder, ano ang balak mo sa aking asawa? May katawan ng Diyos at katawan ng buwan. Bakit hindi kayo nag-aaral ng mabuti? Bakit nandito kayo? Nandito kami para dalhan ng paanyaya para sa asawa ko, at hinihiling namin na sina Panginoon at ang mga elder ay dumalo sa kasiyahan. Ang tanga. Pinayagan pa na ang katawan ng Taiyin, at ang anak na babae ng Diyos na may ganitong angking talento, na personal na magdadala ng paanyaya sa kanya. Ang gagaw na si Lindong talaga ang laki ng Posse Club. Kanina pa sa labas ay narinig ko na ang usapan ninyo. Mukhang ayaw niyang bigyan ng pagkilala ang aking asawa. Sige na, hindi na namin ibibigay ang imbitasyon na ito. Ibigay, syempre ibibigay. Tiyak na ibibigay namin ang pagkilala na ito. Hihihi, napakaliit na bagay lang nito. Hindi ba't mag-aasawa lang ng isang mangkukulam? Napakaliit na bagay lang. Aba, sino itong matandang tao ng sekta na nagdiriwang? Sobrang malaki ng selebrasyon. Kakalabas ko lang, nakita ko ang pinuno at ang mataas na matanda na nandito. Ang dalawang ito ay hindi basta-basta nagkikita. Ay, hindi mo ba alam? Si Lindong, nag-asawa na naman. Ano, talaga, nagsimula na namang mag-asawa. Kakaasawa lang ng batang iyon si Yang Yi noong nakaraang buwan, di ba? Nakayanan niyang makaligtas mula sa katawan ng sinumpa. Huwag ng pag-usapan. Huwag ng pag-usapan. Si Yang Yi ay hindi naman talaga katawan ng sinumpa. Siyempre, siya ay isang pambihirang katawan ng Taiyin. Isang likas na kaaway ng mga demonyo. Sadyang bulag ang ating punong matanda, na akalaing katawan ng buwan, ay katawan ng sumpa. Sinasabi ko na nga ba, hindi nakakapagtaka na parang sumabog ang punong matanda nitong mga nakaraang araw. Araw-araw nagagalit. Dahil muli siyang nawalan ng mahal na estudyante. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Mahaba. Kwentuhan lang tayo. Wala namang sinabi. Umalis ka na. Ngayon, nagkaproblema tayo. Napakalaki ng kasalang ito. Maraming mga kilalang tao ang dumating para bumati. Kung malaman ito ng iba, ang kinasal ay isang banal na babae ng lahi ng mga demonyo. Nasaan ang dangal ng aming taimang banal na sekta? May pagsalakay. Nanghihimasok ang lahi ng mga demonyo sa taimang banal na sekta. Agad buksan ang proteksyon ng sekta. Maliit na bata. Walang dahilan para magpuyat. Wala kayong silbi sa proteksyon ng sekta. Matagal ko nang sinira iyon. Masa. Nagtatanong ka tungkol sa aking Tai Shuzong. Kakakasundo lang natin sa kasunduan. Gusto mo bang sirain ang kasunduan? Huwag kayong mag-alala. Ngayon, ako ay hindi dito para makipagdigma. Dumating ako dito para sa kasal. Para sa aking tunay na ama at stepmother. Congratulations. Tunay na ama. Stepmother. Ikaw ay isang henerasyon ng demonyo. Ang iyong banal na babae ng demonyo ay pinilit na pakasalan ng tao. Hindi ka man lang naghihiganti. Kailangan pang kilalanin ng taong iyon bilang nakatatanda. Tawagin siyang maliit na ina. Sa mundong ito, ang lakas ang nangingibabaw. Si Lindong ay makakapagbigay sa katawan ng Taiyin. Ang ganitong pambihirang babae ay handang maging pangalawang asawa. Tiyak na may mga katangiang hindi pangkaraniwan. Banal na babae ng demonyo. Isang banal na babae ng demonyo. Maaaring mapasaya siya. Ang bentahan na ito, siguradong kikita ka at walang talo. Pero kung hindi ako nagkakamali, itong banal na babae ng demonyo, ay talaga namang ikaw na ang iyong demonyong hari, para sa sarili mong mga alipin. Talaga bang handa kang ipasa siya sa iba? Itong si Jiang Huer, ay tunay na purong dugo ng demonyo. Isinilang na may dugong maharlika ng lahi ng mga demonyo, ngunit napaka-emosyonal niya. Talagang hindi siya ang tipo na gusto ng aking hari. Ano? Dugong maharlika ng demonyo, ang maharlikang dugo ng mga demonyo. Mali pala. Ano ba ang kaibahan ng maharlikang dugo ng mga demonyo? Bakit ka ganoon ka nabigla? Hindi alam ng pinuno.
Ang maharlikang dugo ng mga demonyo, nakikipag-ugnayan sa mga ninuno ng demonyo, tumatawag sa mga banal na bagay na patay na. Ito ay walang duda ang unang dugo ng lahi ng mga demonyo. Matanda. Talaga namang marami kang alam. Sayang nga, ang dugong maharlika ng mga demonyo, ay nakatago na sa loob ng 1,000 taon. Ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga bagay na walang kamatayan, ay matagal nang nawala. Mukhang malapit na silang magpakasal. Tatay at stepmom, narito na ang anak para maghatid ng regalo. Mabuting si Rui, ang pinuno ng mga demonyo. Mabuting si Duan, ang hari ng mga demonyo. Paano ito naging ganito? Nako, sa mga bisitang nanunood, marami pang mga tao mula sa lahi ng tao. Huwag na huwag silang makakita. Nandito ang demonyong hari. Mabilis, pigilan siya. Nakuha na ang ikatlong magandang asawa. Binabati kita, tagapagdala. Nakatuklas ng napakalakas na dugo ng hari ng mga demonyo sa katawan ni Miss Wei. Nakatago ito sa kanya. Tanggapin mo na itong alahas na pangbuntis at pulang pil. Tulungan mo siyang maging mas malakas. Napakabang ng enerhiyang engkanto. Matutulungan nito si Jia Hui na maibalik ang pagmamalaki ng pamilya ng mga halimaw. Ito lang ang susi para mapalaya ang kanilang dugo. Huwag mong mawawala ang taglay mong kapangyarihan. Tama nga talaga. Ang maharlikang dugo ni Jiang Huer bilang isang demonyong anghel ay nakatago sa isang sumpa. Kung hindi, sa kanyang angking galing, dapat ay kapantay niya sina Liu Xiaoxiao at Yang Yiyi, mga kasamahan na naglakbay mula malayo para sa kasal. Ngayon, siguraduhing mag-enjoy kayo at uminom ng husto. Ako muna isasama sa aking asawa sa silid pahingahan. Paalam muna, sandali lang. Itong asong ulol na si Lindong. Lahat ng Diyosa sa mundo ay parang gusto siyang pakasalan. Gusto ko ring mag-asawa kahit na hindi ganito kaganda. Basta bigyan mo ako ng kahit simpleng asawa para makasama sa buhay. Kumain ka na, kumain ka na. Kahit kumain ka, hindi mo matatakpan ang bibig mo. Sa oras na ito, naiinggit ka. Kumain ka pa ng kaunti. Lahat nandito sa panaginip. Ikaw, gusto mong ano? Anong gusto mong gawin? Pinanggako kong pakasalan ka, pero hindi ko sinabi na sasama ako sa iyo sa honeymoon. Huwag kang lumapit. Nakapagpakasal na kayo. Sinasabi mo pa yan sa akin. May silbi pa ba? Lahat kayo lalaki, mga manloloko. Sabi niyo tutulungan niyo akong alisin ang selyo ng dugo ng emperador. Ngayon, mukhang wala kayong ginawa kundi maghanda. Sino ang nagsabi? Ano bang nangyayari sa pil na ito? Parang ang dugo ng demonyo sa aking katawan ay tila nag-aalab. Hindi ba't talagang may paraan siya para lutasin ang problema sa aking dugo? Mabait na asawa, ang pil na ito, gusto mo ba? Nakakahiya. Pero napakahalaga sa akin ang gamot na ito, hindi ko talaga maitatanggi. Gusto ko. Una, sa silid. Kapag natapos na, ibibigay ko sa'yo. Totoo. Ginoo ko, sige na, halika na. Pagkatapos, siguraduhin mong ibibigay mo sa akin ang pil. Haha. Nasaan ang tatay ko at ang malapit kong ina? Baka sila ay, nasa silid na sila. Nahuli na naman ako ng isang hakbang. Ang tindi ng demonyo. Ikaw ang hari ng lahi ng mga demonyo. Akala ko sino? Ay, si pangalawang pinuno ng Yulang sect. Noong nakaraang buwan, yung disipulo mong walang takot. Namatay siya sa aking mga kamay. Talagang ikaw itong hayop. Mabuti, napakabuti. Ngayon, naglakas loob kang pumasok sa teritoryo ng ating lahi, at naglakas loob pang maghasik ng gulo sa kasal ng Tai Shuzong. Mga kapwa-tao. Sumama kayo sa akin upang patayin ang halimaw na ito. Maghayganti para sa mga pumanaw na kasamahan. Ngayon, pupunta ako sa kasal. Ayaw kong maglaro ng bahay-bahayan dito kasama mo. Mas mabuting magpakaayos ka, kung hindi. Ngayon. Ipapadala na kita sa kabilang buhay kasama ang iyong kaibigan. Huwag kang magpakasaya. Sobrang yabang ng demonyong ito. Dito ay teritoryo ng ating lahi. Sa tamang daan, hindi mo ito maaaring gawing kalakaran. Ng mga Taisho sect, kayo, sabihin nyo nga, ano ang nangyayari? Ang mga disipulo ng inyong sekta ay nag-aasawa. Bakit pa rin nila inimbitahan ang tao mula sa demonyong angkan para dumalo sa handaan? Ito. Mga kasamahan ko, pakinggan nyo ang paliwanag ko. Ngayon, ang magiging asawa ng anak ng aming sekta, si Lindong, ay sa totoo lang, isang banal na babae mula sa demonyong sekta. Banal na sinta ng demonyo.
Ang templo ng Tuo ay nagbabalak na makipagsabuatan ng hayagan sa mga demonyo. Sobrang kapal ng mukha. Hindi ba kayo natatakot na magdulot ito ng sama-samang pag-aaklas ng buong mga federasyon ng tao? Pag-aasawa ng tao at demonyo. Ito ay isang kasalanan na hindi pa nangyayari sa loob ng libo-libong taon. Lalo na't ang magiging asawa ay isang banal na babae ng mga demonyo. Gusto nyo bang magpasimula ng labanan sa Porma Sion? Mga kaibigan, bakit ganito ang nangyayari? Mahahalagang usapin ng kasal. Ito ay desisyon ng maliit na santo na mag-isa. Bakit kailangang umabot pa sa pagtanggal sa Porma Sion? Iyan ay pawang puwersa ng panlilinlang. Mula pa noong unang panahon, ang tama at mali ay hindi magkatunggali. Kayo ay mga tagatuhong pagsasakatawan. Kung nais mong malugmok sa masamang daan, sige lang. Ngunit huwag mong isama ang buong lahi ng tao sa pagkawasak. Kami ay matigas na tutol sa kasalang ito. Mga kasama, huwag magalit. May mga bagay na hindi ninyo alam. Ang disipulo kong si Lindong ay nag-asawa ng isang banal na babae mula sa demonyong sekta. Hindi siya isang ordinaryong banal na babae. May dala siyang dugong maharlika ng lahi ng mga demonyo. Tiyak na alam ng lahat ito. Ang mga sinaunang emperador ng lahi ng mga demonyo ay mga nilalang na maihahambing sa mga dakilang emperador ng nakaraan. Ang mga ganitong tao ay hindi dapat husgahan sa simpleng pananaw ng kabutihan at kasamaan. Nagmamatigas pa rin sa argumento. Dugo ng mga dakilang emperador ng nakaraan. Anong kaugnayan nito sa dakilang emperador mismo? Sino ang hindi nakakaalam na ang dugong maharlika ng mga demonyo ay naipinad na mula pa noong ilang libong taon na ang nakalipas? Mga kasama, ang demonyong hari na ito ay isang makapangyarihang nilalang sa yugto ng pagbabago. Ngunit kami ay marami at may lakas. Ngayon, ito ang panahon na kami ay lumalaban para sa tamang landas ng sangkatauhan. Upang isakripisyo ang aming sarili para sa kabutihan. Walang galang. Hindi ko sana gustong guluhin ang kasal ng aking ama at ng aking madrasta. Kayo ba ay talagang nagpipilit na ako'y kumilos? Ito ang summon ng circle ng mga demonyo. Tinawag ng demonyo ang mga undead. Mag-ingat kayong lahat, mabilis, bumuo ng depensa. Mga bobo kayo. Kailan ba ako nag-summon ng mga undead? Hindi ko ito ginawa. Maliban sa iyo, demonyo, sino pa ba? Ang buong Tai Shuzong. Ikaw lang, dakilang nilalang ng demonyo, hindi ba't? Si Jiang Huer na batang iyon, ay nagising na ang dugong hari ng demonyo. K. Ano ba talaga ito? Ano ba talaga itong bagay na ito? Diyos ko, ang presensya ng kabalyero na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga lider ng aming sekta, hindi ba? Ang lakas ng demonyong ito ay umabot na sa ganitong antas. Kayo mga tanga. Hindi mo ba nakikita na nakikipaglaban din ako sa di mamatay na nilalang na ito? Ganitong antas ng pagkatao, napakataas ng kanilang dugo, paano sila susunod sa utos ng isang demonyo? Hindi ikaw. Sino ba talaga ang kumokontrol sa mga bagay na ito? Sino pa ba? Siyempre, ang aking maliit na ina. Kayo, mga disipulo ng Shushuzong, ay bagong kasal sa isang diyosa ng lahi ng demonyo. Natapos na ang paggising ng asawa ni Huer. May dagdag na talento. Up. Tingnan mo, yung mga hindi namamatay sa antas ng Jindan, ay sumusunod sa kanya. Host. Parang lumalakas na ang kinakain mong malambot na pagkain. Narito na ang malaking gantimpala. Ibibigay ko sa iyo ang isang nagniningning na simbolo ng kapangyarihan. Dagdag pa ang 100 taon ng purong pagsasanay. Ang daming espiritual na enerhiya. Host, malapit ka nang sumabog. Mabilis na mag-upgrade. Shit, kakaumpisa ko lang sa huli ng pundasyon ng daan ng langit. Mauubos na naman ang espiritu. Kailangan ko na talagang pilitin ito. Magpasok na ng gintong elixir. Sinabi ko na sa inyo, hindi ito galing sa akin. Tatay at misis. Maaari bang ibalik ang nilalang na ito?
Ito ang purple spirit bird ng sinaunang Demon Emperor. Naging kabayo na ito ni Jiang Huer. Talagang nagising na siya sa dugong maharlika. Ang kasalukuyang Demon King ng Demon Race ay bumabati sa inapo ng Demon Queen. Pasensya na sa inyo, nagbigay kami ng abala. Medyo matagal na ang pagkaantala. Matagal ko nang gustong lumabas para ayusin ang mga natitirang problema. Pero maiintindihan mo naman siguro ang tungkol sa gabi ng kasal, di ba? Ikaw ang disipulo na ikinasal sa sagradong babaeng demonyo. Ngayon, ako lang ang may karapatang pumili sa iyo. Hahayaang mong manguyam sa aking asawa. Ayaw mong magpakamatay. Ipainom mo sa akin si Ziling, ang engkantadang ibon, para lunurin siya. Tingin ko, wala nang ibang may lakas ng loob na bantang aking asawa. Talagang kakaiba ang mga gising na inapo ng maharlikang dugo. Kahit ang ibong Ziling na ito, sapat na upang maging kalaban ko. Talagang sulit ang pagkilala ko sa aking tunay na ama. Si Huer, ang aking asawa, ay talagang may dugong maharlika ng mga demonyo. Talagang mapang-api ang kanyang mga kilos. Ang ibong Ziling na ito ay talagang mapang-api. May proteksyon ito. Mas mapagkakatiwalaan si Huer bilang asawa. Si Lindong ay may asawa na si Yang Yi na may katawan ng Taiyin. Ngayon ay ikinasal pa siya kay Jiang Huer, ang tagapagmana ng emperador. Parang walang katulad sa buong mundo. Kahit na hindi kami kayang talunin ang iyong mangkukulam. Kahit na ikaw ay may dugo ng mga emperador ng demonyo, ngunit magkaibang landas tayo, hindi tayo magkaisa, kahit na mamatay. Hindi namin maaring tanggapin ka. Hindi mo matanggap ang bagong asawang pangalawang asawa ng aking asawa, ako. Sino ka? Ako si Liu Xiaoxiao ng Tai Shuzong, nakalimutan kong ipakilala sa lahat. Ito ay ang aking bagong gising na Diyos ng Tai Shuzong, Liu Xiaoxiao. Siya rin ang asawa ni Lindong. At ako rin. Gustong makipaglaban sa aking asawa, kailangan mo munang dumaan sa akin. At ang taong ito ay isang napakabihirang Taiyin na katawan sa loob ng 10,000 taon. Pareho sila ng katawan ng dating Empress. Siya rin ay asawa at pangalawang asawa ni Lindong. Dalawang asawa, malakas ang hangin sa labas, huwag kayong magkasakit. Dugo ng emperador. Katawang lunar. Katawang walang hanggan. Paano? Paano ito posible? Sigurado akong may nakikita akong ilusyon, Daoist Teizu. Ito ba ang inyong panlilinlang? Espada na sumisira sa lahat ng batas. Kahit na sinasabi ko na hindi ako nagbibiro sa inyo. Ganito talaga ang katotohanan. Lumabas ang tatlong pangunahing uri ng katawan ng sabay-sabay, at pareho pa silang mga asawa ni Lindong. Sigurado kang baliw ang Daoist Teizu, ang katawan ng Taiyin at ang espiritu ng Taishu. Isang uri lang ang sapat na upang mangibabaw sa mundo. Sa tamang daan. Kayo pa ang nagpakasal sa mga alipin na disipulo. Nakakahiya talaga. Wala kaming ganitong kalokohan. Itong mga espesyal na katangian, lumilitaw lang pagkatapos mong ikasal kay Lindong. Kung alam lang namin ng maaga. Sana ay naisipan naming alagaan sila. Speaking of which, itong stepmother ko ay nagising lang sa royal blood pagkatapos niyang magpakasal sa aking tunay na ama. Hindi ba't ang aking tunay na ama ay nagkaroon ng espesyal na katangian? Oo nga. Oo nga. Parang talagang ang kayang magising ng espesyal na katangian si Lindong. Una si Liu Xiaoxiao. At si Yang Yi. Ngayon, pati ang banal na babae ng demonyo ay sa kanyang pagtulak, ay nagising din ng dugo ng emperador. Noong una, si Liu Xiaoxiao ay talagang walang silbi. Ang katangian ni Yang Yi ay isa lamang karaniwang sumpa. Akala ko ay nagkamali ako. Kung talagang may ganitong kapalaran ang batang ito na magdadala ng swerte sa asawa, dapat siyang atali at ibalik sa aking anak na babae. Hindi ba't makakapagbigay diin din ito sa kanyang katawan? Isang pambihirang henyo na makakapagpahusay ng katawan.
Hindi ko akalain na may ganitong tao sa Taishuzong. Sa sekta. Sa sekta, kasiyahan ng sekta. Simula ngayon, Lindong. Ikaw na ang aking paboritong disipulo, na protektado ng buong sekta. Ang iyong katayuan ay pangalawa lamang sa akin, itong matandang ito. Parang gusto akong gawing kabayo ng sekta, Sinasabi ko na ito ng maaga, ako kasi. Medyo mapili sa panlasa, kung gusto ninyong pakasalan ako, walang problema, pero hindi ko tatanggapin ang hindi pumapasa sa pamantayan ko. Kapatid na Lindong, may isang anak na babae ang matanda kong ama, matalino at magaling, maganda ang itsura. Oh, talaga ba? Sige, dalhin mo dito para masubukan ko, kapatid Lindong. Ang asawa ko ay ang banal na dalaga ng aming sekta, papalakasin ko rin siya na subukan, aba, at saka ang asawa ko, ang anak ko at ang biyenan ko. Parang gusto na namang mag-asawa ng pangalawa ang aking asawa, sige, hayaan mo na siya, tama lang, mababawasan ang aking stress. Tama ang sinabi ni Yiyi. Simula bukas, ako, si Lindong, ay magsisimula ng pagpili ng asawa sa Taishuzong. Mga bata, lahat kayo ay narito para dumalo sa pagpili ng asawa ni Ginoong Lin. Ang mga ganitong kagandahan ay lahat ay nasa antas ng mga banal na dalaga ng sekta. Ang saya-saya ko, bakit hindi ako ang pipili? Kaya mo bang pagbutihin ang kalusugan ng mga babae? Sige na, magtrabaho ng maayos. Baka naman magpakabait si kapatid Lin. Ibigay sa atin ang ilang hindi niya gusto. Lindong Uhaw ka ba? Kamakailan lang ay nag-imbak ang ating Panginoon ng ilang barrels ng espiritual na inumin. Gusto mo bang dalhin ko sa'yo para makainom? May nakatago pa akong sariwang karne ng USA. Maaari kong ipagawa sa kusina para sa'yo. Dalhin natin para matikman mo, mahal na Panginoon at mga nakatatandang kasama. Huwag na kayong mag-abala, wala akong magawa sa usaping ito ng pagpili ng asawa. Kung hindi ko gusto, hindi ko talaga gusto. Hindi namin magawang mapabuti ang kanilang katawan. Hindi pa rin sapat ang kanilang talento. Akala nila ako ang nagsusulong ng pagpapabuti ng katawan. Pero ako ay isang kasangkapan lang sa pagpili. Ang tunay na boss ay ang sistema. Kailan nga ba masasabi na pumasa sila sa kondisyon? Nasubukan na namin lahat. Na-try na namin ang maganda, pangit, mataas ang talento, lahat na. Wala bang kahit isang tao na maayos? Wala talaga, masyadong mababa ang kakayahan ng mga taong ito. Mayroon akong isang angkop na kandidato. Ngunit natatakot akong hindi ito pagsang-ayunan ng lahat. Kung may angkop na kandidato si Elder Gia, sabihin mo na. Bakit mo ito itinatago? Ay nako, talaga, kahit ang banal na dalaga ng mga halimaw ay tinanggap na natin. Hindi kaya may mas masahol na uri pa ng tao. Hindi ba, kayong lahat? Naaalala pa ba ninyo ang napakagandang dayuhang demonyo mula sa langit? Ano ba? Ano? Gusto mong piliin ni Lindong na maging kanyang reyna? Matandang Gia, Elder Diane, siguradong baliw ka na. Ipapili mo si Lindong na maging asawa ang langit na demonyo mula sa labas. Hindi pwedeng. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang kalaban. Kung gagawin mo ito, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng kaguluhan sa mundo. Langit na demonyo mula sa labas. Bakit hindi ko pa naririnig ito noon? Ang dayuhan na demonyo ay isang pinakamataas na lihim ng bawat pangunahing porma sayon. Upang maiwasan ang kaguluhan sa puso ng tao, karaniwan, tanging ang mga pinuno lang ang nakakaalam nito. Ang mga karaniwang disipulo ay hindi maaaring makipag-ugnayan dito. Ang dayuhan na demonyo ay nagmula sa labas ng siyam na langit, kakaiba at masama. Kayang makipaglaban sa ilang daang kasabay na cultivator. Lubhang mapanganib. Sa aking templo ng Taishu. Bawat taon, may ilang dosenang mga cultivator na nasa Golden Core Stage, namamatay sa kamay ng mga dayuhang demonyo sa langit. Pero hindi rin kami walang laban. Matapos ang 1,000 taon ng plano, matagumpay naming nahuli ang pinuno ng mga dayuhang demonyo sa langit, si Situ Yalen. Talagang kahanga-hanga ang talento ni Situ Yalen. Sa murang edad, siya ay nasa yugto ng Huashen. Kahit na pinabagsak namin siya, nananatili pa rin siyang nakabilanggo sa piitan sa loob ng 1,000 taon, hindi namin siya pinakawalan. Ang mga demonyo mula sa labas ng rehiyon na nasa yugto ng Huashen ay hindi namamatay sa loob ng 1,000 taon. Ito ay talagang isang huwara ng isang anak ng langit. Kung pipili ng asawa, dapat ganitong klase ng tao. Elder.
Bakit hindi natin siya makita muna? Baka pag nakita niya ako, ma-in love siya sa akin. Lindong, kung hindi ito maaring mangyari, huwag pilitin. Sa wakas, ang mga demonyo mula sa labas ng teritoryo ay talagang ugat ng kapahamakan. Huwag mag-alala. Alam ko na. Kung ang kalaban ay tunay na isang anghel, kung may sistema ako, siguradong mabibigyan ko siya ng mga bagay na gusto niya. Kung hindi siya anghel, hindi niya ako masasaktan. Mga tao. Kahit na kayo ay naglalakas loob na pumunta dito sa kulungan, hindi kayo natatakot na mapisil ko kayo. Sito Yalen. Kasama ni Yalen, 1,000 taon na, ayaw mo pa ring sumuko sa akin. Tao ka pa rin, di ba? Kayong mga tao ay isa lamang sa mga alipin ng mga dayuhang demonyo sa aking sakop. Huwag kang mangarap na magpapasuko ako sa inyo. HMP, puro ka lang salita. HMP, puro ka lang salita, yun lang. Bagamat dati kang naging pinuno ng mga demonyo sa labas ng teritoryo. Ngunit sa loob ng 1,000 taon, matagal nang nakalimutan ka ng lahi ng mga demonyo sa labas. Kung hindi, paano hindi ka nila nailigtas sa nakaraang taon? Tumahimik ka, dahil sa inyo, mga sinumpang tao. Naging traidor ang aking mga kababayan sa akin. Kapag nakalabas ako, ibabalik ko ang aking lakas. Kailangan muna kayong patayin, bago alisin ang mga walang utang na loob na ito. Ay! Mukhang wala ng pag-asa. Lindong, tama na. Umalis na tayo. Ding, natagpuan ang target. Ding, natagpuan ang sariling markayo. Ding, natagpuan ang target. Hey Lindong. Sobrang swerte mo talaga. Ito na ang sinasabing mataas na antas na nilalang na si Sito Yalen. Kahit na siya ngayon ay walang laman. Ngunit ang potensyal niya, mas mabango pa kaysa sa isang piraso ng sweet flour brewed chicken. SSSSSS na antas, bituin ng langit. Diyos ko, ito na ang hinahanap kong target. Guro, ang babaeng ito, pakakasalan ko siya. Ano? Lindong. Nabaliw ka na ba? Hindi mo ba nakikita ang ugali ng babaeng ito? Gusto mo pa siyang pakasalan? Gusto mo bang mawala ang lahi ko? Maliit na ninuno. Huwag kang magbiro. Paglabas natin. Siyempre tutulungan kita na makahanap ng mga babae sa buong mundo, na maingat na pipiliin para sa iyo. Maliban dito kay Sito Yalen. Hinding-hindi ito sakop ng mga isasaalang-alang. Kayo po. Hindi ninyo naiintindihan kung gaano kahalaga ang babaeng ito sa akin. Sige na, hayaan ninyo akong makipag-usap sa kanya ng mag-isa sandali. Naniniwala ako na gagawin niya ang lahat para makipag-ayos sa tao. Ang mga dayuhang demonyo ay walang puso, hindi titigil. Paano sila makikipag-ayos? Mag-alala kayo. Nakikipag-usap lang ako sa kanya. Sa wakas, hindi ko naman maabot ang pinto ng bilangguan, di ba? Kaya't mag-relax kayo. Sige na. Ngunit huwag kang magpapadala sa kanyang mga pang-uudyok. Tandaan mong manatiling alerto. Mahal, gusto mo ba akong pakasalan? Nakita mo ba ang ganda ng iyong emperador? Maaari ring sabihing may kaunting pananaw. Si Sito Yalen. Paano kung makipag-usap tayo ng kondisyon? Kahit ang mga nakatatandang tao sa mga pangunahing sekta ay hindi makapagbigay sa akin ng sapat na kondisyon. Bakit mo iniisip na kaya mong gawin ito? Ngunit maganda ang aking pakiramdam ngayon. Sabihin mo, makikinig ako. Ikakasal ka sa akin. Pagkatapos ng kasal, susunod ka sa akin. Gagawa ka ng sumpa ng buhay at kamatayan. Bubuksan ko ang bilangguan. Palalayain kita. Nagawa mong patawanin ako. Ikaw, isang maliit na tao, ay may lakas ng loob na mag-isip na pakasalan ako. At kahit na magpapasumpa ka ng buhay at kamatayan, karapat-dapat ka ba? Kung sasabihin kong kaya kong ibalik ang iyong lakas. At tulungan kang buhayin muli ang lahi ng mga demonyo sa labas ng mundo. Ha 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 ha. Ikaw, maliit na tao, naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Kahit napakawalan ako. Hindi mo ako makakabalik sa aking lakas sa loob ng 1,000 o milyong taon. Ang hindi mo magawa ay hindi nangangahulugang hindi ko kaya. Ang iyong lalaki ay talagang napakaastig. Kapag ang aking asawa, tutulungan kita. Masyado namang malakas ang boses ng maliit na bagay. Maaari mo bang kumbinsihin ang lahat sa iyong sekta na sumang-ayon? Tinuturing nila akong tinik sa kanilang mata.
Hindi na kailangan ng kanilang pahintulot, basta tayo ay magtatag ng sumpa ng buhay at kamatayan. Agad kong bubuksan ang iyong piitan. May tiwala akong maibabalik ang iyong kakayahan sa loob ng maikling panahon. Paano kita pagkakatiwalaan? Ang mga tao ang pinakamahusay sa pagtataksil. Nasa iyo ang desisyon. Hindi ko alam kung mas galit ka sa sangkatauhan, o mas galit ka sa mga demonyo mula sa ibang mundo. Sila na nag-iwan sa iyo dito sa loob ng libu-libong taon. Hindi kailanman nag-isip na iligtas ka. Yung mga walang utang na loob na iyon. Dinala ko sila upang makilala sa labas ng mga demonyo. Ngunit iniwan nila ako. Kung magkakaroon ng pagkakataon, sisikapin kong gawing mas masakit ang kanilang buhay. Nasa harap mo ang pagkakataon. Maglalagay ka ba ng sumpa? Oo. Kung talagang matutulungan mo akong makaganti. Ano ang masama kung tawagin kitang asawa? Ako, si Sito Yalen, ay nangangako. Kung si Lindong ay talagang makakatulong sa akin na makaganti, at maibalik ang aking kakayahan, handog ko ang aking puso at isasaalang-alang siyang asawa, sa buong buhay ko. Bilang mabuting asawa, ililigtas kita. Pinuno, Haring. Anong nangyayari sa'yo? Pero nanaginip ng masama. May mali, may mali. Bakit nararamdaman ko ang amoy ni Sito Yalen, yung babae? Pinuno, Ginoo, nagsasabi ka ba ng biro? Nakatago si Sito Yalen sa madilim na kulungan ng tao. Hindi pa siya nailalabas sa loob ng 1,000 taon. Paano kaya siya biglang lalabas? Pero nararamdaman ko talaga. Hindi pwedeng maghintay, mag-ipon agad tayo ng malaking hukbo, agad na umatake sa mga tao. Hindi pwedeng mapalaya si Sito Yalen na babae, ng buhay. Nanganganib ang aking posisyon. Ang mga alipin ay agad na magpapadala ng utos. Ang tapang mo talaga. Ganito mo lang ako pinakawalan. Hindi ka ba natatakot sa mga matandang ito mula sa Tuo Shuzong, na isasama ka rin nila sa kulungan? Huwag kang mag-alala. Kaya naming dito na lang sa kulungan na ito, magdaos ng seremonya ng kasal. Ikaw at ako lamang ang narito. Hindi mo pa sinabi sa akin kung paano ibalik ang aking kapangyarihan. Katatapos lang ng pagkabasag ng spell formation, yung mga walang kwentang demonyo mula sa labas, dapat ay nakaramdam na ng aking presensya. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, mabilis silang darating upang atakihin ang mga tao. Huwag mag-alala, basta't nagdaos ka ng seremonya kasama ko. Tutulungan kitang ibalik ang iyong lakas. Sige, halika na. Sambahin ang langit at lupa. Magbigay galang sa mga bundok at ilog. Pangalawang pagbibigay galang sa mga bundok at ilog. Mag-asawa, magbigay galang sa isa't isa. Wow, congratulations. Host. Nakuha niya ang pinakamagandang babae na si Saita Yalen. Pero mukhang malubha ang sugat ng maganda kong ate. Sige, ang sistemang ito ay aprobado na magbigay ng isang Diyos na reyna na panibaguhin. Mabilis, tulungan mo siya. Pansin lahat ng sekta. Muling bumalik ang mga dayuhang demonyo sa mundo. Lahat ay nagbihis ng armor at humawak ng espada. Ngayon ang araw ng labanan ng sekta. Walang pagbubukod sa mga bata at matatanda, lahat ay dapat makilahok sa laban. Anong mga demonyo mula sa labas ng domain? Hindi ba't mga alamat lamang ang mga iyon? Tapos na, tapos na. Ngayon, ang sekta ay mawawasak na. Wala pa ang aking asawa. Dalawang kapatid na babae, dumarating ang malaking panganib. Sama-sama tayong hanapin ang asawa. Sige, ate. Dapat tayong nasa tabi ng asawa. Diyos na nilikha ng elixir. Ito ba ay hindi ang elixir na nilikha ng Diyos mula sa sinaunang panahon? Paano mo nakuha sa kamay mo? Kumusta, asawa kong si Yalen? Hindi ba kita niloloko? Sapat na ba ang piraso ng rebirth pill para maibalik ang iyong cultivation? Huwag mo akong tawaging ganito, nakakahiya na pangalan. Bakit? Binigyan kita ng malaking pabor. Paano mo balak akong pasalamatan? Gusto mong magpasalamat, di ba? Ayos. Sige, halika na. Hey,
Hey, anong ginagawa mo? Ay, nandyan ka pa sa bilangguan. Ako si Sito Yalen, hindi kailanman ako may utang na loob sa iba. Ibigay niyo si Sito Yalen. Tinitiyak kong buo kayong lahat, walang hiya, mga demonyo mula sa labas ng mundo. Kayo na nga ang baho, at naglakas loob kayong pumasok sa aking teritoryo ng tao. Matigas ang ulo, walang pakialam. Ngayon, sisiguraduhin kong mapuksa kayo muna bago ko hanapin si Sito Yalen. Kayo, mga traidor, naghahanap ba kayo sa akin? Hindi ka pa rin mapuksa ng mga tao. Buhay ka pa rin ng maayos. Paano nangyari iyon? Lakas ng leader ng demonyo ngayon. Sila pa ang nagtaksil sa'yo. Sobrang hina mo naman. Noong araw, naniwala ako sa masasamang tao, kaya nagkaroon ng ganitong resulta. Ngayon, may pagkakataon na akong mapabagsak sila. Dahil siya ang asawa mo. Tutulungan ka rin namin. Tama na. Salamat sa inyo, mga taksil. Nagmamadali pa kayong humarap sa akin. Ito si Sito Yalen. Siya ang aming alamat na pinuno. Buhay pa pala siya. Paano kami magiging katapat niya? Tumakbo na. Huwag magpanik. Si Sito Yalen ay matagal nang naging walang silbi. Sa ngayon, kahit sinong demonyo ay kayang pumatay sa kanya. Talaga. At ngayon. Wow, ang SSSSS na antas ng asawang Diyosa ay ganap nang bumalik. Sobrang lakas naman ito. Malaking gantimpala, ang artifact na espada ng langit at lupa. At mayroon pang 1,000 taon na pag-aaral. Host, kailangan mong tiisin. Huwag kang bibigay. 1,000 taon na pag-aaral. Hindi maganda, malapit na naman akong magbago. Sa pagkakataong ito, direktang lumampas sa Golden Core at Nascent Soul. Diretso na sa Transcendent Stage. Nako, paparating na ang Tribulation. Itong bagyong na ito ay si Lindong pala. Diretso siyang nakalampas sa Yuanying. At nakarating sa Huashan Stage. Paano ito posible? Kahit maliit na bagyo, sinubukan pang pigilan ako. Ang Huashan Stage ay ganito lang. Paano ito posible? Biglang bumalik sa kanyang buong lakas si Sito Yalen. Ang taong ito sa tabi niya ay pumasok na sa yugto ng pagbabago ng espiritu. At ang mga babaeng ito sa tabi niya ay tila nasa antas din ng pagbabago ng espiritu. Ano bang mga halimaw, ang itinatago ng sekta ng Taishu? Mga asawang babae, ang grupong ito ng mga dayuhang demonyo ay naglakas loob na umatake sa atin. Kailangan nating patayin sila ngayon. Kayo, mga traidor, ay mapapahamak sa mga kamay ko at ng aking asawa. Ito ay inyong karangalan. Mabilis, tumakas na kayo. Kung hindi, wala na kayong buhay. Mga walang kwentang tao. Tara na, mga asawa. Panahon na para hanapin ang susunod kong asawa. Hello. Pwede bang makahinga-hinga muna? Hindi ka pwedeng magpahinga sandali bago magpatuloy sa harem. Malapit nang mag-overload ang sistema natin.